Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3371. Si Yefan ay gagamit na sana ng sword intent para sunugin ang Qing Busan sa lupa. Gayunpaman, bigla niyang napansin na ang isang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya ay nagmula sa posisyon ng leeg ng taong ito. Boom! Ang mga kamay ni Yefan ay sumabog na may ulap ng dugo, at ang turquoise blast shockwave ay nahuli kay Yefan. Sa kabutihang palad, ang layunin ng espadang proteksyon sa katawan ni Yefan ay mas mabuti, napilit na hinaharangan ang malapitang pagsiklab na ito. Sumabog. Pinasabog talaga ni Qing Busan ang sarili niyang ulo. Ang nakakapagtaka ay si Qing Busan, na halos pasabugan ang sarili niyang maliit na katawan, ay mabilis na lumipad pabalik at mabilis na inayos ang kanyang katawan. Talagang mapagpasyahan. Napangiti si Yefan, ang ganitong uri ng nakatutuwang paraan ng pakikipaglaban ay nangangailangan ng napakalakas na pisikal na fitness. Malinaw, si Qing Busan ay puno ng kumpiyansa sa kanyang kakayahan sa pagbawi at kakayahan sa pagtatanggol. Bukod dito, nabali ang pulso ng malakas na lalaki, na ang tanging paraan na gusto niyang mabuhay ngayon lang. Ang Anman ay karapat-dapat na maging isang grupo ng mga demonyo, at sila ay sapat na malupit sa kanilang sarili. Eskrimador na antas ng emperador. Ngumisi si Qing Busan, ipinakita ang isang galit na ngiti. Patayin ka, napakahusay ng trabaho ni Lolo, at tiyak na direktang makapasok siya sa Hongmeng. Nakakagat ang baliw na bubuyog. Ang 10 daliri ni Qing Busan sa magkabilang kamay ay talagang nakahawak sa kanyang ulo, at ang 10 daliri ay nakapaloob sa bungo. Ang B-venom ay na-injected sa kanyang utak, at ang kanyang katawan ay natatakpan ng makapal na berdeng ambon. Walang pakialam si Yefan kung anong paraan ang ginagamit ng taong ito, tumawag lang ng lumilipad na espada at gamitin ang Stegosaurus Shadow. Isang asol na gintong liwanag at anino ang kumislap, at pinutol ni Yefan ang ulo ni Qing Busan gamit ang isang espada. Nagkapatong-patong ang mga anino ni Qing Busan, at kahit sa kritikal na sandali, pilit siyang umiwas. Mas mabilis ulit. Hindi pinahintulutan si Yefan na mag-isip ng sobra, si Qing Busan ay galit na muling umaatake sa kanya. Ang katawan ni Qing Busan ay sapat na malakas upang basagin ang isang bundok, at ang kanyang mga kamao at paa ay parang berdeng ilaw. Isa itong ganap na anti-physics attack trajectory, ngunit talagang tumama ito sa vitals ni Yefan. Si Yefan ay handa na sa pag-iisip, ang taong ito ay halatang gumamit ng mga explosive trick pagkatapos siyang pasiglahin. Ang sinaunang swordsmanship chops, blocks, draws, points, stabs. Maayos, ngunit parang ulan ng malamig na mga bituin. Bagamat ito ay passive defense lamang, hindi nito binigyan si Qing Busan ng anumang pagkakataon na samantalahin ito. Keng. Gitling. Ang proteksyon ng katawan ni Jian Yi at Qing Busan na Qi ay marahas na bumangga sa isang metal na tunog. Hindi ba ito ang limitasyon ng bilis ng lalaking iyon ngayon? Nagulat ang isang grupo ng mga Diyos at demonyo, at mas natakot, na kaya pa ba ng Sword God na makipagsabayan? Tila pantay na tugma ang dalawa, ngunit ang Qing Busan ay umaagos ng berdeng lason na dugo mula sa lahat. Ginamit niya ang kanyang third stage magic skill upang pasiglahin muli ang kanyang lakas at bilis, triplehin ito, ngunit maaari lamang itong tumagal ng ilang sandali. Crazy Bee State, ibig sabihin, sa isang pagkakataon, kung hindi mo kayang patayin ang kalaban, mawawala ang iyong sigla. Shi Wenxia, naglalakad mag-isa sa gabi. Maghanda sa pag-atres. Tahimik na ipinadala ni Ditingley ang kanyang boses sa oras na ito. Umalis na tayo. Maaari mo bang ibalik ang sea monster na ito at ang yelong demonyo sa iyong comfort zone? Mahirap silang patayin, malungkot na sagot ni Shi Wenxia. Kung hindi tayo aalis, mahihirapan tayong umalis. Libo-libong beses na niyang tinamaan ni Qing Busan ang eskrimador, ngunit hindi pa rin niya nilalason ang kalaban. Maaaring baliwalain ng swordsman ang mga epekto ng mahiwagang kasanayan. Kapag kasama siya, wala tayong pagkakataong manalo. Kailangan nating hilingin kay Anman na muling bumalangkas sa plano ng labanan. Si Qi Wenxia at Ye Duxing ay lihim na nagmuni-muni, ngunit hindi na tumutol, at tila sumang-ayon sa hatol ni Ditingley. Tapos na. Nakita ni Yefan na naabot na ni Qing Busan ang kanyang limitasyon, at hindi interesado sa patuloy na pag-aaksaya ng oras. Ginawang atake ng sinaunang espada ang depensa, at pagkatapos na harangin ang pag-atake ni Qing Busan, sinundan niya ang uso sa isang saksak. Ang lalamunan ni Qing Busan ay tinusok ng isang espada. Paano, baka? Nanlaki ang mga mata ni Qing Busan, talagang hinulaan ni Yefan ang kanyang trajectory. Bagaman ang iyong bilis at lakas ay napakabilis, ang iyong mga galaw ay masusubaybayan, at hindi mo pa nararating ang kaharian ng pagbabago. Sa katunayan, ang kakayahan ni Qing Busan sa pakikipaglaban ay napaka-advance na, ngunit sa kasamaang palad. Kaharap niya si Yefan. Ang kasanayang ito ay medyo mas masahol kaysa sa Taikang, na pabuntong hininga si Yefan, kung si Taikang ay may ganitong bilis at lakas, ito ay dapat na mas malakas. Siyempre, ang kasalukuyang estado ni Qing Busan ay talagang pinasigla ng B-venom, hindi ang kanyang normal na antas. B-tide.
Si Qing Busan ay naging hindi mabilang na cyan light spot kasama ang kanyang Yuan Shen, tulad ng hindi mabilang na misteryosong mga bubuyog na umaalis mula sa espada ni Ye Fan. Dahil sa mga makapal na liwanag na lugar, nahihirapang matukoy kung saang bola ng liwanag naruroon ang totoong primordial spirit. Ito ay tulad ng paghahanap ng Queen Bee mula sa bilyon-bilyong misteryosong bubuyog. Maraming natutunan si Ye Fan, at ang Xuanfeng clan ay mayroon pa ring ganitong paraan para mabulok ang katawan. Mukhang nalinang sa napakalalim na antas ang misteryosong Bee bloodline ng lalaking ito. Si Ye Fan ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito, at agad na nagdesisyon. Ang langit ay puno ng hamog na nagyelo. Kahit na ang layunin ng likidong espada ay magiging masiksik, ang bilis ay hindi makakasabay. 10,000 lumilipad na mga espada ang naglabas, gumuhit ng isang siksik na sinag ng asul-gintong kulay sa kalangitan. Ang sword intent light net na parang kamatayan, maging ang Qing Busan na nagiging spot of light, ay hindi maiiwasan. Ang cyan light spot ay mabilis na nawala, at walang gaanong natitira sa isang kisap mata. Madaling natagpuan ni Ye Fan ang tunay na primordial spirit, at 10,000 lumilipad na mga espada ang nagliliwanag na may nakasisilaw na apoy ng layunin ng espada. Si Qing Busan ay kumonsumo ng maraming pera, at ngayon ay maaari lamang siyang umupo at maghintay. Biglaan. Isang bulkan na may 10,000 metro ang lumitaw mula sa manipis na hangin at ibinagsak si Ye Fan sa hangin. Boom! Ang bulkan ay pinasigla ng layunin ng espada, na pumuputok sa harap ni Ye Fan, at ang lava ay kumukulo. Naging sanhi din ito ng primordial spirit ni Qing Busan na maputol sa kabilang panig at nakatakas sa isang sakuna. Saan nanggaling ang bulkan? Ang isang grupo ng mga Diyos at demonyo ay labis na naguguluhan, kahit na ito ay mahika ng lupa, ito ay masyadong mabilis. Ito ang talento ng mga sprite, ang mga sprite ay ang mga espiritu ng mga bundok, maaari nilang ilipat ang mga bundok at gawing mga anino. Si Mr. Mulder ay may kaalaman at sinabi sa isang pangungusap. Nakaramdam si Ye Fan ng malamig at bukas na espasyo sa likod niya. Bagamat hindi siya mamamatay tao, nahuli pa rin niya ang mahinang pagbabago-bago. Ang anino ay kumislap at naging isang mahabang itim na training sword, sinusubukang putulin ang leeg ni Ye Fan. Ngunit tumalikod si Ye Fan para umiwas, at kasabay nito ay inihagis ang kanyang espada patungo sa hindi nakikitang Yelongxing. Sa pagitan ng lumilipad na espada at lumilipad na espada, mayroong hindi mabilang na mga ilaw at anino. Nakita ni Yelongxing na hindi maganda ang sitwasyon, at direktang nakatago sa isang maliit na anino. Matapos iwasan ang espada ni Ye Fan, muling sumanib si Ye Duxing sa bulkan. Diretso mula sa isang gilid ng bulkan, sa kabila hanggang sa kabila. Sa oras na ito, katatapos lang i-condense ni Qing Busan ang kanyang katawan sa kabilang bahagi ng bundok. Matapos sumama sa kanya si Ye Duxing, binawi niya ang isang espiritual na kasangkapang hugis itim na tela. Maglakad. Matapos balutin ng itim na tela silang dalawa, mabilis nitong itinago ang lahat ng aura at pagbabago-bago ng primordial spirit, at nawala na parang conjuration. Dahil sa pagtutulungang ito, gusto ni Ye Fan na purihin sila. Gaya ng inaasahan sa lakas ng Demon King, ang susi ay ang malaman kung paano magtakip, na higit na nagbabanta kaysa lumaban ng mag-isa. Sayang naman. Si Ye Fan ay same time na bumantong hininga, kung hindi niya ito nakilala, sila ay tumakas. Hindi alam ni Ye Duxing at Qing Busan na akala nila ay ligtas silang umaatres at ganap na nakatago, ngunit sa mga mata ni Ye Fan, ito ay parang, nagtatakip ng tenga at nagnanakaw ng kampana. Sa mga mata ni Ye Fan, malinaw na nakita ng Energy State World sa kanyang harapan na tumatakbo ang dalawa. Paglipat ng layunin ng sword. Matapos direktang magpalit ng pwesto ni Ye Fan gamit ang isang espada, nakaharap sa isang lugar na tila walang laman, iniwas niya ang isang espada gamit ang kanyang backhand. Kabanata 3372 Wanli Lonely Smoke. Shen Hui. Nailipat na ni Ye Fan ang kanyang hangarin na pumatay, ang Black Gold Sword Intent Fan, kasing manipis ng mga pakpak ng cicada, ay walang katulad na matalim. Alam na alam ni Ye Duxing na nawala si Ye Fan sa kabilang bahagi ng bundok, at nagkaroon siya ng puso. Ngunit si Qing Busan, na nasa tabi niya, ay nabalot ng itim na tela. Dahil sa kahinaan niya, half-beat lang ang reaksyon niya. Ang layunin ng espada ay sumunog sa langit. Naiwasan ni Ye Duxing ang espadang ito, ngunit nawala si Qing Busan sa liwanag ng espada. Sa pagharap sa pagkamatay ng kanyang mga kasama, hindi nagtagal si Ye Duxing, at mabilis na binuksan ang distansya mula kay Ye Fan. Kasabay nito, sabay na nagsimulang umatras sina Qi Wenxia at Di Tinglei. Gusto mo pa bang tumakbo? Nakita ni Tai Kang na aalis na si Di Tinglei, at sa isang iglap, pinatay niya ito sa harap ni Di Tinglei. Ngunit sa sandaling ito, ang hukbo ng mga Diyos at ang hukbo ng mga demonyo ay pumutok muli. Isa-isang nataranta ang mga phantom bomb na sina Tai Kang, Jeros, at Ailares. Isang hakbang patungo sa katapusan ng mundo. Pinuno ni Tai Kang ang hukbo ng layunin ng sibat ng Panginoon, at ang bala
naputok mula sa isang malayong distansya ay tila naging slow motion, at sa wakas ay natigil ang pagpatay. Gumamit din sina Jeros at Ailaris ng kanilang sariling paraan, pilit na ginagamit ang kanilang pisikal na katawan at paglilinang upang harangan ang lahat ng hindi nakikitang pag-atake. Gayunpaman, ang kaguluhang ito ay nagbigay din ng puwang sa natitirang tatlong miyembro ng grupong geng para umalis. Nang makitang lumipad silang tatlo mula sa iba't ibang direksyon, naglabas lang si Yefan ng daan-daang libong lumilipad na espada. Bumuo si Phaegian ng isang napakalaking lugar ng kamatayan, na nagsasangkot sa lahat ng tatlong powerhouse. Ngunit saglit, sina Ditingley at Chi Wenxia, at Ye Duxing, na hindi nakikita, ay natatakpan ng mga galos. Naipamahagi ng 2 beses at gustong magmadaling lumabas sa Cubcub, ngunit ang bilis ay hindi kasing bilis ng Phaegian ni Yefan. Si Taikang, Jeros, at Ailaris ay mukhang napahiya. Lumalabas na kahit hindi nila ginawa, Sword God lang ang makakalutas sa mga taong ito. Hindi ba't ang ibig sabihin nito ay sabihin sa lahat na silang tatlo na magkasama ay hindi kalaban ng Sword God? Anong klaseng swordsman ito? Damn it! Anong klaseng halimaw itong swordsman? Tila nasa bilangguan si Ditingley at ang iba pa, kaya mabilis lang silang makapagpadala ng boses para humingi ng tulong. Wan Ligayen. Hanapin ang kanyang kahinaan. Abalahin siya. Ito ay 10,000 milya ang layo. Sa isang nagyelo na bulkan. Isang batang babae na may taas na 1.5 metro, mahaba ang purple na kulot na buhok at isang bilog na mukha, ngumunguya ng minatamis na prutas sa kanyang bibig. Dala niya ang isang kulay pilak na kulay abo na espiritual na sandata na mukhang isang mabigat na pana, ngunit ito ay talagang kasing laki ng isang pangkubkob na pana. Ang mabigat na crossbow na iyon ay 10 beses na mas malaki kaysa sa kanyang katawan. Ang isa sa mga miyembro ng grupong geng, si Wan Ligayen, ay na-recruit sa Dark Gate sa pamamagitan ng pag-asa sa Invisible Crossbow Arrow sa napakalayo na distansya upang pumatay ng hindi mabilang na tao. Iyon din ang iniisip ng mga tao, ngunit ang Escrimador na iyon ay maaaring mahuli ang lahat ng aking mga palaso, kaya wala akong magagawa tungkol sa kanya. Kayong mga tiyuhin ang pangunahing puwersa, at sila ay isang maliit na hamak na sumusuporta sa kanila, kaya natatakot ako. Nginuya ni Wan Ligayen ang minatamis na prutas, nakakaawa ang tono ng transmisyon ng boses, pero puno ng biro ang mukha niya. Kahit na nahiwalay ng 10,000 milya, kitang-kita niya kung ano ang nangyayari doon. Kung mamatay lahat ng my team members, it will be interesting, ako ba ang magiging team leader pagbalik ko? Beach. Gusto kang i-recruit ng afternoon group, pero pinigilan ko siya last time. Gusto mo bang pumunta sa afternoon group? Alam ni Ditingley na ang demonyong babaeng ito ay tiyak na nanunood ng kasiyahan, at galit na pinagalitan. Nang marinig ito ni Wan Ligayen, biglang naging hindi matamis ang mga minatamis na prutas sa kanyang bibig. Huwag takutin ang mga tao, okay, alam nila ang kahinaan ng Escrimador na iyon. Ang mga mata ni Wan Ligayen ay direktang nakatutok kay Su Qingzhou, nalulungkot ang mga bayani sa Beauty Pass, na Beauty Pass. Habang naghuhuni ng walang tonong-tono, hinailan ni Wan Ligayen ang gatilyo ng mabigat na pana. Haharapin na sana ni Yefan ang tatlong taong ito ng paisa-isa, nang bigla niyang natuklasan na isa pang energy shot ang nakadirekta kay Su Qingzhou. Asawa. Sa sandaling ang voice transmission ni Yefan, nag-react din si Su Qingzhou. Bumukas ang Heavenly Book Shield, itim at puti na umiikot na parang puyaw ng tubig, na gumagawa ng muffled na tunog, pinaalis ang hindi nakikitang arrow. Ang babaeng iyon ay psychic. Si Ditingley at ang iba ay halatang hindi inaasahan ito, at tila hindi sila mahina. Hindi sumuko si Wan Ligayen, at direktang bumaril ng invisible arrow kay Sally Ye. Naging multo si Sally Ye gaya ng sinabi niya kanina. Sa estado ng mga particle ng demonyo, kahit na ang arrow ay dumampi sa kanyang katawan, hindi ito nagdulot ng anumang epekto, tulad ng buwan sa salamin. Diyos ng taglamig. Ang mahabang buhok ni Su Qingzhou ay mabilis na pumuti, at ang kalangitan ay mabilis na pumasok sa gabi. Ang malamig na hangin ay parang siklab ng galit, na umaagos sa direksyon ni Chi Wenxia. Bagamat hindi sapat na saktan si Chi Wenxia, hanggat bumagal siya, maaaring patayin siya ng sword intent ni Yefan. Nang makitang tumulong si Su Qingzhou, hindi sinasadya ni Sally Ye na mahuli. Ang eksena ay orihinal na isang trahedya na larangan ng digmaan, at lahat ng uri ng negatibong emosyon at lakas tulad ng takot, galit, puot, at iba pa. Lahat ay pumatay sa kanyang mga sustansya. Sa sandaling inilunsad ang paghihiganti, ang mga butil ng demonyo ay parang marahas na hayop, na palaya mula sa hola. 6 na pares ng demonyong itim na pakpak ng apoy ang kumalat, at sunod-sunod na pinalakas ng hexagram ang magic circle, nakasalansan sa harap ni Sally Ye, at bumaril ng hindi mabilang na itim na apoy na arrow diretso sa direksyon ni Ditingley. Nakahinga ng maluwag si Yefan. Hindi lamang ang dalawang babae ay hindi nangangailangan ng kanyang proteksyon, ngunit sila ay tumulong sa labanan. Ang pag-atake ni Su Qingzhou ay hindi nagbigay pansin sa grupo ni Geng, at nasa kontrol pa rin nila.
Pero sinong mag-aakala na sa pag-atake ni Sally Ye, nagbago ng husto ang mukha ni Ditingley at ng iba pa? Ang hiningang ito. Ito ba ay isang butil ng demonyo? Siya ay isang Abyss Witch. May Abyss Witch sa ilang na ito. Kung ikukumpara sa pagkakita sa Emperor level na Sword Intent, ang mga taong ito ay tila mas natatakot sa mga particle ng demonyo. Tila nakapagdesisyon si Ditingley, at biglang nabasag ang isang piraso ng kulay jade na kawayan na dala niya. Sa oras na ito, si Efan ay isa ng Sword Dragon, at hinampas niya si Ditingley gamit ang kanyang espada. Ang ikinagulat ni Efan ay hindi man lang ito sinubukang iwasan ni Ditingley. Direktang pinatay ni Feijian si Ditingley, at ang bangkay ay napuno ng mga butas sa isang iglap. Mali. Hindi sinasadyang natuklasan ni Efan na ang primordial spirit ni Ditingley ay nawala sa isang iglap, na parang na-teleport ito palayo. Isa ba itong magic trick? Napagtanto ni Efan na hindi ito maganda, at ang backhand ay isang sword frost. Tinakpan ng Black and Golden Sword Intent Ripple sina Ye Duxing at Chi Wenxia sa di kalayuan. Sa ganitong paraan, kahit na mayroong isang mahiwagang kasanayan na maaaring mag-alis ng kanilang primordial spirit, ito ay magiging invalid sa lugar na ito. Ngunit kailangan ng oras upang gumawa ng isang hakbang, at siya ay isang hakbang pa rin huli na kung tutuusin. Pareho silang naging naglalakad na mga bangkay, at ang kanilang mga primordial na espiritu ay nawala. Naalala ni Efan na may nakatagong ultra-long distance shooter. Ayon sa direksyon ng pag-atake kanina lang ay kumalat ang kanyang malay. Gayunpaman, 10,000 milya ang layo, walang nakita, at tinatayang kahit may mga tao ay umatras na. Asawa, anong problema? Pinatay mo sila. Lumipad si Su Qingzhou at nagtanong. Malaki ang posibilidad na siya ay nailigtas. Baka may isang tao, o isang uri ng mahika, na maaaring direktang mag-teleport palayo sa primordial spirit. Napabuntong hininga si Efan. Kung alam ko lang na magiging ganito, hinampas ko muna si Frost Cold. Sabi ko, bakit bigla kang huminto sa paggalaw? Sumimangot si Su Qingzhou at sinabing, makakapagpansin ka na lang sa susunod. Walang makahuhula ng ganitong bagay. Bagamat malaki ang posibilidad na mabubuhay sila sa ilang sandali. Anak, hindi dapat gumaling. Sapilitang alisin ang primordial spirit mula sa aking sword formation at alisin ang primordial spirit mula sa isang malayong distansya, nang hindi nawawala ang isang bagay, tiyak na imposible itong gawin. Alam ni Efan na kahit na hindi siya gumamit ng espada, Frost Cold, ang kanyang layunin sa espada ay makakasagabal din sa mga mahiwagang kakayahan ng ibang tao. Sa makatuwid, tinatansya na ang mga primordial spirit ng mga taong ito ay hinayla palayo, sila ay nasugatan din ng layunin ng espada. Pero ganito si Rao, napakalakas na para makatakas sa mortal na sitwasyon. Sa larangan ng digmaan sa mga guho, daan-daang libong mga Diyos at demonyo ang napatay o nasugatan. Nalaman ng natitirang hukbo na sa wakas ay ligtas na ito, at hindi maiwasang makaramdam ng pakiramdam sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Marami ring mga Diyos at demonyo ang nalulungkot sa pagkamatay ng kanilang mga kasamahan. Ngayon lang. Ang mga taong iyon sa Hongmeng ay tila may magandang reaksyon sa Abyss Witch, sabi ni Jelos na may mapaglarong tingin. Sina Tai Kang, Ailaris, at kahit isang grupo ng mga anghel mula sa langit ay tumingin lahat kay Sally na may mga komplikadong mata. Si Sally ay naliligaw sa sarili, at ang kanyang mga pag-atake ay hindi gumana ng maayos. Hindi kaya sikat ang Abyss Witch kaya nabigla si Hongmeng. Kabanata 3373 ang bagong Diablo. Ang Abyss Witch ay ang Diablo sa gitna ng mga demonyo, at ang ninuno ng lahat ng mga demonyo. Ang pinakamagandang patunay ay ang pagdeklara na siya ay kumalat sa malayo at malawak sa buong kalawakan. Isang hindi pamilyar na boses ng babae ang pumasok sa field. Zidi. Agad na nakilala ni Difan, Ata Rides, Bonnet at iba pang mga labi ng unang kaharian ng tao. Hinubad ng babaeng demonyo ang itim na talukbong, inilantad ang maitim na blonde na buhok, na may kaakit-akit na anyo, at mga gintong pupil na parang mga opal. Ang isang leopard print na slim fit long dress ay nagpapakita ng magandang figure at iba't ibang estilo. Ikaw lang ang babaeng strategist sa First Kingdom, Zidi. Mahinang tanong ni Efan. Mukhang matagal nang natuklasan ng Sword God ang mga alipin. Nang dumating ako sa lawa ng apoy sa purgatorio, nasa malapit ka, ngunit wala akong pakialam kung makita kong hindi ka pala away. Nahihiya, natatawa si Zidi sa kanyang sarili, inisip ng mga alipin na ang kanilang mga paraan ng pagtatago ay medyo matalino. Lumapit si Eterides at nagtanong, Zidi, nasaan ang kataas-taasang Satanas? Bilang tagapaglingkod ni Satanas, si Zidi ang dapat na siyang nakakaalam sa huling kinaroroonan ni Satanas. Ang kanyang Royal Highness the Demon King. Naglaho, at hindi ko alam kung nasaan siya. May bakas ng kalungkutan sa mga mata ni Zidi, ang kanyang Royal Highness the Demon King ay nagsusumikap na mapanatili ang kanyang tiwala sa sarili sa loob ng maraming taon, ngunit siya ay masyadong pagod. Ang kalaban na kinaharap ko sa oras na ito ay malamang na sa wakas ay nabigla at piniling umalis. Paano ito posible?
Hindi ito matanggap ni Aetherides, at sumigaw, ang kanyang kamahalan na si Satanas ay hindi magiging mahina. Mapait nang umiti si Zidi, ang isang patak ng tubig ay maaaring tumagos sa isang bato, gaano man kalakas ang puso, hindi nito kayang tiisin ang pagguho ng panahon. Ang kanyang kamahalan na si Satanas ay matagal nang namamahala sa Purgatory Fire Lake, at may mga panloob at panlabas na problema. Paano mo maiisip ang ganitong uri ng pagpapahirap? Ang digmaan ay hindi nakakatakot, ito ay nakakatakot. Ito ay kilala mula sa simula na ito ay magiging isang mahaba, ngunit hindi mapanalunan na digmaan. Ang sinabi ni Zidi ay natural na paligsahan kay Hongmeng. Matagal nang alam ni Satanas ang pagkakaroon ng Hongmeng, kaya nanginginig siya at naglalakad sa manipis na yelo. Sa huli, gusto kong gamitin ang sakuna para pansamantalang maikalat ang krisis, ngunit ang resulta. Nabigo pa rin. Ang mga sundalo ng unang kaharian ay tahimik, nabigo at nalulungkot, ngunit sila ay walang magawa. Prinsesa Gloria. Biglang lumuhad si Zidi sa isang tuhod patungo kay Sally Ye. Patawarin mo ang mga alipin sa hindi pagtanggap sa iyo ng maaga. Sa mahabang panahon, ang mga alipin ay kasama ni Satanas Demon King upang obserbahan ang iyong mga gawa. Nitong mga nakaraang araw, lihim ding sumusunod ang mga alipin. Nakiusap ang mga alipin kay Prinsesa Gloria na maging bagong hari ng Purgatory Fire Lake. Ang lahat ng mga Diyos at demonyo sa langit ay natigilan, at ilang mga demonyong general sa unang kaharian ay natigilan din. Nanlaki ang mga mata ni Sally Ye, hindi alam ang isasagot. Zidi, anong pinagsasabi mo? Ang lawan ng apoy sa purgatorio ay hindi maaaring iwanang walang Panginoon sa loob ng isang araw. Sinabi ni Zidi, ngayon ang unang kaharian ay pinapatay ng mga monghe mula sa primordial monarchy. Ngayon mo lang nakita, ang Abyss Witch lang ang makakapigil sa mga tyrant na iyon. Prinsesa Gloria, nailigtas niya ang marami sa ating mga tao sa lawa ng apoy sa purgatorio sa daan. Siya ay mapagparaya at mabait. Ang isang monarko na tulad mo ay tiyak na mananalo sa suporta ng lahat ng mga demonyo. Bagamat ang Abyss Witch ay malayo pa ang paglaki, naniniwala ako na hanggat nandyan ang Abyss Witch, may pag-asa pa tayong mga demonyo. Si Sally Ye ay mukhang komplikado at bamantong hininga, Zidi, kahit na gusto kong tulungan ang mga demonyong sibilyan na makayanan ang mga paghihirap. Ngunit ang aking lakas, karanasan, at kakayahan ay kulang pa rin. Lahat ito ay maaaring lumaki at makabuo, ngunit ikaw ang Abyss Witch, na hindi kayang gawin ng ibang mga demonyo. Taos-pusong sinabi ni Zidi, mangyaring maniwala na ang mga alipin ay hindi magkakamali, ikaw ang pinakaangkop na pinuno ngayon. Ang monarko ng lahat ng mga demonyo. Lumapit si Su Qingzhou sa oras na ito, ngumiti at sinabi, Sally, sundin mo lang ang puso mo, kung gusto mo talagang tulungan ang mga demonyong ito, tutulungan ka rin namin. Kakasimula pa lang ng pagsalakay sa Hongmeng. Hanggat ito ay mapagkukunan, iisipin nila ang pandarambong, kaya hindi lang mga demonyo, kundi pati na rin ang mga tao ay papatayin sa madaling panahon o huli. Hindi mo kailangang magkaroon ng anumang psikolohikal na pasanin. Ngayon ang lahat ay walang maraming pagpipilian. Alinman sa sumuko, hayaan ang iba nakatayin, o lumaban lang. Tumingin si Sally Ye kay Ye Fan, tumanggo si Ye Fan na nakangiti, at hinayaan ang babae na magdesisyon para sa kanyang sarili. Ang Purgatory Fire Lake ay ibinibigay kay Sally Ye, Ye Fan ay walang pakialam sa lahat, tutal, siya ay kanya, maaari niyang gusto ang alyansa ng tao, hanggat ang babae ay nagustuhan. Sa katunayan, marami sa mga Diyos at demonyo na naruroon ay maaari ding hulaan. Hiniling ni Zidi kay Sally Ye na maging demonyo, hindi lamang ang potensyal ng Abyss Witch sa hinaharap, kundi pati na rin ang relasyon sa Sword God. Walang Demon Lord ang makakakuha ng tunay na pagtitiwala sa Sword God, maliban kay Sally. Sa likod ng Sword God, ang unang kaharian ay maaaring mapangalagaan, na siyang pinakamalaking kalamangan sa malapit na hinaharap. Hindi alam ni Sally sa sarili niya kaya naman nalilito siya. Hindi niya gustong magdala ng sobrang pressure at responsibilidad kay Ye Fan. Sa oras na ito, naglabas si Zidi ng isang madilim na ginintoang bagay na parang itlog, hinaplos niya ang itlog, at nabasag ang balat ng itlog. Isang bagong silang na demonyo ang napisa mula rito. Sa bilis na nakikita ng hubad na mata, ang demonyo ay lumaki sa isang binatilyo. Ina, bati ng bata kay Zidi. Mga bata, dalhin mo rito ang mga taong iyon, sabi ni Zidi. Oo. Nakita ko ang batang demonyo na nag-spell, at malapit sa Red Dragon City, isa-isang nag-flicker ang mga teleportation array. Mukhang sariwa si Ye Fan, kung nabasa niya ito ng tama, ang nangangitlog, na ito ay naging panuntunan ni Zidi. Ang hatched teenage demon na ito na magte-teleport sa isang malawak na lugar sa sandaling siya ay ipinanganak ay talagang produkto ng batas. Libu-libong mga demonyo ang dumating sa Red Dragon City mula sa mga teleportation formation na iyon. Kung titingnan ang kanilang kasuotan, nasa buong mundo pa rin sila, na may iba't ibang estilo. Nagtipon ang iba't ibang demonyo sa likod ni Zidi at lumuhad kay Sally. Sa loob ng ilang panahon, ang Red Dragon City ay natatakpan ng kadiliman, at mayroong 10,000 mga demonyo na nakaluhod doon. Ikaw ay
Nakilala ni Sally Ye ang ilan sa mga demonyo na iniligtas niya sa daan. Prinsesa Gloria, inamin ng alipin na mayroon kang ilang pagkamakasarili upang maging hari ng Diablo. Ngunit bakit, hindi ba ito ang katapatan ng mga tao sa lawan ng apoy ng purgatorio? Ang Diablo ay hindi na makakalaban ng ganito. Kailangan natin ng isang tunay na emperador ng demonyo. Ang sigawan ng tsunami ay nagulat kay Aetherides at Devon. Isang grupo ng mga labi ng unang kaharian ang tumingin kay Sally Ye ng malalim, na nagpapakita ng bakas ng paghanga. Bagamat malupit ang kapaligiran ng Purgatory Fire Lake, ito ang kanilang bayan at mayroon silang mga kamag-anak, at ang ganitong pakiramdam ay mahirap baguhin. Hanggat isang Demon King na kayang protektahan ang kanilang bayan, handa silang sumunod. Si Jerose at Ilaris ay may mga pangit na ekspresyon sa kanilang mga mukha, ngunit hindi sila naglakas loob na magsalita sa sandaling ito. Hindi lang dahil sa takot sa Sword God, pero higit sa lahat dahil sa performance ng gang group kanina, kailangan din nilang aminin ang status ng mangkukulam sa kailaliman. Sila ay mga sinaunang halimaw sa dagat, sinaunang mga demonyo ng yelo, at kahit na mas mataas na antas ng mga demonyo. Gayunpaman, ang kabilang partido ay hindi natatakot sa kanila. Ang Abyss Witch ay isang maliit na babae, ngunit ang mga taong ito ay tumakbo palayo sa takot. Ang puwang na ito ay dapat kumbansihin. Bukod dito, ang mga demonyong ito ngayon ay halatang iginagalang si Sally at taos pusong nais na maging kanyang mga sakop. Ang puso ng mga tao ay mahirap makuha sa pamamagitan ng puwersa. Isinasaalang-alang na sa hinaharap, ang kapangyarihan ng mga Diyos ng espada at mga tao ay gagamitin upang labanan ang hamon ni Hongmeng, ang dalawang hari ng demonyo ay maaari lamang isantabi ang labanan. Huminga ng malalim si Sally Ye, sinusunod mo ba ang puso mo? Naisip niya na si Ye Fan ay may responsibilidad sa kanyang mga balikat na pilitin ang kanyang sarili na maging mas malakas ng mabilis. Marahil, dapat din akong kumuha ng ilang responsibilidad. Okay, mula ngayon, ang lawan ng apoy sa purgatorio ay pag-aari ko. Kailan? 10,000 mga demonyo ang nakarinig nito, lahat sila ay nagpakita ng kagalakan at pananabik, at sumigaw ng Meet the Demon King. Kahit na ang mga demonyong naroroon ay isa lamang sa 1 bilyon sa lawan ng apoy sa purgatorio, ngunit inamin ng mga general ng Demon King's army na, ang mga sumusunod ay natural na susunod. Higit pa rito, natural na mas handang magpasakop sila sa Abyss Witch kaysa hatiin ni Jerose at Ilaris, at mas kumbinsido sila. Tumingin si Ye Fan kay Su Qingzhou na nakangiti. Nagkataon ding tumingin si Su Qingzhou, kumislap ang kanyang matingkad na mga mata, na nagpapakita ng isang pahiwatig ng pagiging mapaglaro. Hindi napigilan ni Ye Fan ang pagkamot ng ulo. Paano niya mararamdaman na siya ay isang asawa sa isang prinsesa na estado? Hindi kaya siya ang nag-ayos ng lahat ng ito kanina? Kabanata 3374 ang kabilang panig ng bulaklak. Tai Kang. Nakita mo lang ang paglaki ng demonyo sa kailaliman. Ganito. Kapag tumanda na siya, hindi na makakabalik ang Celestial Clan. Sa pag-asa sa oras ngayon, ang Diyos na si Aten, na gumaling at nakabawi ng 70-80-80, ay naging anyo na ng tao. Tumayo si Aten sa harap ng isang grupo ng mga anghel na puno ng pag-aalinlangan at pag-ayaw. Aten, huwag kang lalayo. Sa ganitong sitwasyon, paano tayo lalaban sa sarili nating mga pugad? Ngayon, papatayin tayong lahat ng mga baliw na iyon. Masasabi mo ba kung alin ang mas mahalaga? Naghintay si Patrick. Ilang sharpshooter ang hindi nasiyahan. Wally. Kailan magiging pamilya ang mga Diyos at demonyo? Sarcastic na tawa ni Aten, ngayon, talo ako, inaamin kong talo. Ngunit, hinding-hindi ako makikipagsanib puwersa sa mga demonyo. Malungkot ang mukha ni Tai Kang, ang kanyang mga mata ay dumampi kay Aten na parang kutsilyo. Walang pakialam si Aten, ano ba ang unang God Emperor ng lahi ng Diyos, ganun lang, bakit, sabi ko mahina ako at gusto akong patayin. Kung natatakot ako sa kamatayan, hindi ako pupunta sa Purgatory Fire Lake. Hindi mo sasabihin ang mga salitang ito sa harap ng Sword God. Ang natitirang daan-daang libong mandirigma sa Celestial Clan ay mukhang gumalaw. Bagamat malungkot na natalo si Aten, nakakaramdam pa rin ito ng paghanga sa kanila. Ito ang pinakadalisay na pananampalataya, ang katapangan na dulot nito. Karamihan sa mga elite ng Protoss ay mas gugustuhin na mamatay kaysa isuko ang kanilang pangunahing mga prinsipyo, kung hindi, ito ay magiging mahirap na makamit ang marami. Itinaas ni Ye Fan ang kanyang kilay, kahit na ang taong ito ay katamtaman ang lakas, medyo matigas ang ulo niya. Kumikislap ang mga mata ni Tai Kang, bagamat hiling niya na tuluyan ng itikom ni Aten ang kanyang bibig, ngunit kung talagang gagawin niya ito, magiging magulo ang Protoss sa araw na iyon. Mula sa pananaw ng isang emperador ng Celestial Clan, alam ni Tai Kang na hindi ngayon ang oras para atakihin ang mga demonyo. Ang agresibong diskarte ni Hongmeng ay tiyak na mangangailangan sa kanila na bumuo ng isang alyansa, hindi bababasa. Hindi nila maaaring magpatuloy sa pakikipaglaban sa Sword God. Sword God, hindi pa tapos ang iyong pakikipaglaban sa haring ito. Hinarap ni Tai Kang si Ye Fan, ang susunod na putok ng haring ito,
Kung haharangan mo ito, aaminin ng haring ito ang pagkatalo. O dapat kang mag-shoot ng 3 beses, isang shot. Nag-aalala ako na baka hindi ka sapat. Sa katunayan, nakakasigurado na si Fan na hindi niya talaga kalaban si Tai Kang. Hindi na kailangan, sapat na ang isang shot. Ang layunin ng Golden Red Spear ni Tai Kang ay biglang napigilan. Nasa kanyang kamay si Conganier, at isang pulang-pula na alon ang alon, tulad ng isang pinong bulaklak na namumukadkad. Talaga, ang Magic Spear, ang kabilang bulaklak sa baybayin. Naramdaman ni Fan na ang layunin ng sibat ay mas mahina kaysa sa naunang pamimilit. Nagtataka lang kung ano ang ginagawa ni Tai Kang, nakita niyang kumilos na si Tai Kang. Sa sandaling sinaksak ang sibat, nag-iba-iba ang espasyo, at pagkatapos ay nawala si Tai Kang. Natigilan si Fan saglit, at agad na sumunod, bigla siyang may napagtanto, at nagmamadaling ginamit ang kanyang sword intent para lumipat. Human Alliance, Cloud City. Sa isang hardin sa kalangitan, huni ng mga ibon at mabango ang mga bulaklak. Niyakap ng mahigpit ni Niewuyo si Tuan Chun, nakatingin sa hari ng baril na biglang sumulpot sa harapan niya na puno ng pagtataka ang mukha. Itinaas ni Manto ang 3 buntot, inilabas ang kanyang mga ngipin, at nagpakawala ng isang marahas na mababang dagandong, ngunit hindi siya ng ahas na sumulong. Si Tai Kang ay may hawak na Magic Spear, ngunit wala siyang nasaktan, tahimik lang siyang tumayo. Nagmamadaling pumunta si Fan sa eksena makalipas ang ilang segundo at nabuhayan siya ng loob ng makitang maayos ang mag-ina. Ikaw Fan. Tatay. Ang. Sigaw ng grupo. Niyakap ni Niewuyo ang kanyang apo at nagtago sa likod ng kanyang anak, medyo nakadama ng kagaanan. Inabot ni Fan at hinawakan ang ulo ng kanyang anak, binigyan si Niewuyo ng nakakapanatag na tingin. Sword God, ano sa tingin mo ang putok na ito? Mahinang tanong ni Tai Kang. Napabuntong hininga si Fan at sinabing, natalo ako. Hindi ko inaasahan na hindi mo papansinin ang distansya at lalaban ka rito. Kung talagang walang awa si Tai Kang, bago bumalik si Fan, lahat ng kanyang pamilya ay papatayin. Kailangang ilipat ni Fan ang kanyang sword intent na tumawid sa galaxy, at may limitasyon pa rin, at kumokonsumo ito ng maraming pera. Gayunpaman, magagawa ito ni Tai Kang, na may Overlord Spear intent, ng madali at kaagad. Kailangang aminin ni Fan na minamaliit niya ang absolute distance. Ang batas sa antas ng emperador ay hindi maaaring maliitin. Hanggat maglakas loob kang mag-isip tungkol dito, may mga walang katapusang posibilidad. Siyempre, tinatansya na mayroong ilang partikular na kondisyon para dito. Dapat ay nag-iwan si Tai Kang ng ilang marka sa Human Alliance para magawa ito. Kung hindi dahil dito, pupunta siya kung saan niya gusto, na masyadong pervert. Hindi. Ang labanan na ito ay magiging tabla lamang. Ang mga mata ni Tai Kang ay komplikado, na nagpapakita ng malalim na pakiramdam ng ayaw. Aminin ng haring ito na imposibleng mapanalunan ka sa isang labanan. Masyadong matagal na ang haring ito sa mundo, at unti-unting nawalan ng lakas. Sa isang malakas na kalaban, ang hari na ito ay maaaring magkaroon ng pagganyak at patuloy na maging mas malakas. Sa susunod na hamanin ka muli ng haring ito, hinding-hindi ko nagagamitin ang ganitong paraan ng paghampas sa iyong likod. Gusto ng haring ito na maging matuwid at lubusang talunin ka. Lubos na mauunawaan ni Fan ang ginawa ni Tai Kang. Layunin. Isa siyang emperador at hindi aaminin ang pagkatalo, ngunit kailangan niyang harapin ang katotohanan at pangalagaan ang kanyang kaharian at bayan. Sa makatuwid, maaari lamang gamitin ni Tai Kang ang medyo disenteng paraan na ito para maghanap ng draw. Sa katunayan, kung gumamit si Fan ng One Sword Frost Cold, marahil ay mawawalan din ng epekto ang Other Side Flower ni Tai Kang. Pero ano? Manalo si Tai Kang, punatan ang kanyang mukha, at itaboy siya sa isang patay na dulo, para lamang mawala ang isa sa kanyang sariling malakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Ang taong tulad ni Tai Kang ay hindi natatakot sa kamatayan, ngunit natatakot na matapakan sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa makatuwid, hindi kailanman binalak ni Fan na patayin siya sa simula pa lang. Higit pa rito, hindi sinakta ni Tai Kang sina Tuan Chun at Niewuyo, na isa ring pahiwatig ng pagkakasundo. Ang kasalukuyang estado ng pag-iisip ni Fan, sa katunayan, sa kanyang mga mata, lahat ng nabubuhay na nilalang ay magkatulad. Kahit sino, Diyos, demonyo, o kahit halimaw, basta maayos ang lahat at mukhang komportable, sapat na. Si Fan ay walang gaanong interes sa pakikipaglaban para sa mataas o mababa. Okay, sana huwag mo akong paghintayin ng masyadong matagal, casual na sabi ni Fan. Kapag nalutas na si Hongmeng, ang haring ito ay kailangang makipaglaban sa iyo, at hinding-hindi ako mamamatay. Kinagat ni Tai Kang ang kanyang mga ngipin. Kaya, sumasang-ayon ka sa mungkahi ng aking asawa na makipagtulungan laban sa pag-atake ni Hongmeng. Ang bagay na ito, pagkabalik, ang haring ito ay tatalakayin sa mahahalagang ministro ng Celestial Clan, ngunit ang haring ito ay magagarantiya na hindi na siya makikipag-alyansa sa mga demonyo at mga tao. Upang makipagdigma.
Pagkatapos magsalita ni Tai Kang, agad siyang lumayo at iniwan si Yun Cheng. Nag-aalala si Ye Fan para kina Su Qingzhou at Sally Ye, tumalikod at hinalikan ang mukha ni Tuan Chuan, at pagkatapos ay mabilis na umalis. Sa kabutihang palad, nang bumalik sila sa Red Dragon City, parehong ligtas at maayos ang dalawang babae. Si Tai Kang ay bumalik sa Red Dragon City, at sa kabila ng paghamak ni Aton, bumalik siya kasama ang hukbo. Binati ni Jeros at Ilaris si Sally Ye, binati ang Abyssal Witch sa pagkapanalo sa unang kaharian, at magalang na nagpaalam kay Ye Fan. Ang pangalawa at pangatlong kaharian ay dapat ding magsimulang magplano kung paano lalabanan si Hongmeng. Mayroong maraming mga bagay na dapat maging abala. Ang Purgatory Fire Lake ay talagang naging mainit na patatas, at ayaw nilang pumalit sa lahat. Sa kasamaang palad, ang Red Dragon City ay nasira. Sally Ye, aakyat ka sa trono. Masyadong sira ang bahay na ito, nakangiting sabi ni Ye Fan. Okay lang, hihilingin ko kay Weiwei na pumunta, aayusin ito sa loob ng ilang araw, at magiging mas maganda ito kaysa dati, sabi ni Su Qingzhou. His Royal Highness the Demon King, Lord Sword God, sa katunayan, hanggat lalabas si Fan Kainuo, makokontrol niya ang topography dito at maibabalik ang Red Dragon City. Nakangiting sinabi ni Zidi, darating ang bagong hari ng demonyo, at ito pa rin ang marangal na mangkukulam ng kailaliman, at dapat na lumabas si Fan Kainuo upang salubungin siya. Tiningnan ni Ye Fan ang babaeng demonyo sa palda ng leopard na may mapaglarong tingin. Zidi, huwag kang mag-alala kay Fan Kainuo, sabihin mo sa akin ang totoo, saan nagpunta si Satanas. Chapter 3375 nakita ko ito ng maaga. Sinabi ni Zidi na may mukha na puno ng panghihinayang, Panginoong Sword God, hindi alam ng mga alipin kung nasaan ang dating Demon King. Walang sabi-sabing sinabi ni Ye Fan, at direktang naglagay ng Dragon Eye. Ang labis na mental pressure ay direktang nagpatens at nagpawis na parang ulan si Zidi. Si raw ang lakas ni Zidi, pangalawa lamang sa Big Three at mga katulad niya, at hindi niya kayang panindigan ang espiritual na pang-aapi ni Ye Fan ngayon. At wala pa ring anumang pag-iingat. Sabihin mo sa akin, ano ang ginagawa ni Satanas? Tanong ni Ye Fan sa malalim na boses. Nahiya naman ang ibang mga demonyo sa gilid nang makitang tinanong ang kanilang mga kasamahan, ngunit hindi sila nang ahas na umakyat para istorbohin sila. Ang lakas lang ng dragon na ito ay nakaramdam na sila ng takot. Para kay Sally Ye, walang kasiyahan, ang kanyang kaharian ay kay Ye Fan. Gustong gawin ni Ye Fan ang anumang bagay sa unang kaharian, hindi siya tatutol. Higit pa rito, napakatalino para sa isang malaking demonyong tulad ni Satanas na biglang magsabi na nawalan na siya ng tiwala at tumakas. Ang mukha ni Zidi ay kasing puti ng isang piraso ng papel, at nahihirapan siyang nagsabi, alipin. Talaga, hindi ko alam. Nawala si Satanas pagkatapos matalo sa digmaan, walang iniwang balita. Bago siya umalis, anong balita doon? Hindi nanatili. Hindi. Malungkot lang at nawalan ng kumpiyansa, kaya hindi inaasahan na umalis ang mga alipin. Nang makitang hindi makapagtanong ng ganito si Ye Fan, wala siyang pagpipilian kundi bawiin si Long Jitong. Ang natitirang hukbo ng Demon King ay hindi napigil ang huminga ng maluwag, ngunit nakaramdam din sila ng buntong hininga at pagkabigo. Sinong mag-aakalang nakakapit pa sila sa lawa ng apoy sa purgatorio, pero si Satanas pala ang unang tumakas. Noong unang umakyat sa trono si Sally Ye, maraming bagay ang kailangang kunin, pamilyar, at kailangang matugunan ang lahat ng uri ng powerhouse sa purgatorio na lawa ng apoy. Nang makita ito, sinabi ni Su Qingzhou, asawa, mamasyal tayo sa Purgatory Fire Lake para tingnan kung may mga monghe mula sa Hongmeng na pinatay dito. Sige, walang maitutulong si Ye Fan dito, kaya tinulungan na lang niya si Sally Ye na linisin ang unang kaharian. Kung tutusin, isa siyang babaeng may kaparehong puso. Kahit na siya ay naging hari ng demonyo, labis pa rin ang pag-aalala ni Ye Fan. Hindi nagtagal pagkatapos umalis sa Red Dragon City, sinabi ni Su Qingzhou, asawa, pumunta tayo sa Supreme Heaven. Kataas-taas ang langit. Nagtaka si Ye Fan, hindi mo ba sinasadya na tulungan si Sally Ye na magpatrolya sa lawan ng apoy? Bakit misis, papatayin mo si Aton? Malalaman mo pagdating mo, sabi ni Su Qingzhou. Bagamat naguguluhan si Ye Fan, siya at ang babae ay napunta sa Supreme Heaven sa pamamagitan ng dalawang paglipat. Sa loob ng isang platinum tower na matayog sa kalangitan. Ang isang mainit na bituin ay sumisipsip ng isang tuloy-tuloy na daloy ng pananampalataya at pinabilis ang pagbawi nito. Si Aton naman. Sa mga mata ni Ye Fan, ang pagbabawal sa pagtatanggol sa tore ay ganap na walang silbi. Nang pumasok sina Ye Fan at Su Qingzhou sa tore, walang anghel ang nakapansin sa kanila. Asawa, bakit hindi ako sumama? Ang taong ito ay katamtaman ng lakas, ngunit kung papatayin mo ito, natatakot ako na mahirap ito. Sabi ni Ye Fan. Inilibot ni Su Qingzhou ang kanyang mga mata sa lalaki, sinong nagsabing papatayin ko ito. Sa sandaling ito, si Aton ay naging isang figure ng tao, isang matikas at gwapong figure, malayo at matikas. Gayunpaman, sa susunod na segundo, nagpakita si Aton ng isang nakakabigay puri ng ngiti at ibinaba ang kanyang ulo.
Kilalanin si Lord Sword God, Misu, pumunta kayong dalawa sa Supreme Heaven, at talagang nagniningning ang Supreme Heaven. Aton. Sabi niya, at mabilis na gumawa ng spell upang lumikha ng dalawang marangyang upuan na may puting jade at gintong mga gilid. Maupo kayong dalawa, dahil ito ay isang lihim na pagpupulong, ang maliit na Diyos ay hindi nang ahas na hilingin sa mga katulong na umakyat, at ang pagtanggap ay hindi maganda, mangyaring patawarin mo ako. Natigilan si Yefan ng ilang segundo bago siya nagising at sinabing, asawa. Kailangan mong gawin ito ng paulit-ulit, sabihin mo sa akin na huwag itong patayin. Dahil ba, pag-aari mo ito? Sinabi ni Su Qingzhou na may mapaglarong ngiti, kung hindi, ano sa palagay mo? Sa lakas nito, kahit gustong-gusto nitong harapin si Hongmeng, wala itong silbi. Salamat Misu sa namamagitan para sa munting Diyos, at salamat din sa Diyos ng espada dahil hindi siya pinatay. Sabi ni Otan, at mabilis na sinampal ang sarili ng 2 beses. Upang makumbinsi ang ibang tao, si Xiao Shen ay gumawa ng walang galang na pananalita sa Abyss Witch, at hiniling sa Sword God at Misu na parusuhan siya. Ngunit Lord Sword God, mangyaring maniwala na ang maliit na Diyos ay hindi kailanman maglalakas loob na magkaroon ng anumang pag-iisip na saktan si Lord Witch. Ang lahat ng pandaraya ay nasa kontrol ng munting Diyos. Naniniwala pa rin si Yefan sa mga salitang ito. Sa katunayan, siya ay nasa Purgatory Fire Lake noon, at naramdaman niya na dapat ay mas mahusay na gumanap si Aton. Pagkatapos ng lahat, ang natural na Diyos ng isang superstar ay hindi lamang dapat magkaroon ng ganoong explosive power. Anong espesyal na tuntunin ang ginagamit parang may kulang? Lumalabas na ang taong ito ay, kumikilos, mula sa simula. Naalala ko, walang imik na sabi ni Yefan. Nagpadala si Taikang ng mga tropa sa Purgatory Fire Lake sa pagkakataong ito, at ito rin ang mungkahi mo. Akala ko noon, si Aton ang nasusuklam sa mga demonyo, kaya nagkaroon siya ng ganitong ideya. Ngayon alam ko na ang digmaang ito ay hindi tungkol sa unang kaharian, ngunit upang makahanap ng pagkakataon upang talunin si Taikang, at kunin ito sa pamamagitan ng paraan. Ang unang kaharian. Kasabay nito, si Aton ay naging, matapang at walang takot, mula sa simula hanggang sa wakas, at nakuha ang paggalang ng isang malaking bilang ng mga Diyos. Paano magkakaroon ng ganoong katapangan ang munting Diyos? Si Misu ang mahusay na nakaayos at kumokontrol sa pangkalahatang sitwasyon, ang munting Diyos ay sumusunod lamang sa pagsasaayos. Thanks to Misu, the power of the little god's faith, ngayon ko lang nalaman na mas malakas pala ito. Nagpapasalamat talaga ako. Si Misu talaga ang Diyosa ng karunungan. Si Oten ay hindi naglakas loob na kumuha ng kredito at ng bobola. Hindi makatawa o umiyak si Yefan, at ipinalakpak ang kanyang mga kamay kay Su Qingzhou. Su Qingzhou, ang iyong entablado ay sapat na upang hadlangan ang mga ambisyon ng ikalawa at ikatlong kaharian. Ibinigay ang unang kaharian kay Sali Ye, at si Taikang ay lubos na nadismaya. Sabi ni Yefan na may damdamin, ako rin ay nilinlang mo at nanatili sa kadiliman. Kung alam ni Sali Ye na sa iyo si Otan, sa palagay ko ay hindi maganda ang pakiramdam ko. Asawa, marunong din akong gumawa nito. Medyo naawa ako kay Sali Ye. Kung galit ka, pwede mo siyang batukan hanggat gusto mo, buhayin mo lang siya. Nang marinig ito ni Su Qingzhou, kitang-kitang nanginginig ang mga mata ni Aton, na nagpapakita ng dampi ng takot. Talagang nabalisa si Yefan, ngunit sinabi iyon ni Su Qingzhou, at imposibleng talagang talunin niya si Aton. Kalimutan mo na ito, ngunit kung manggahas kang magkaroon ng anumang intensyon laban kay Sali Ye, papatayin kita ng walang pag-aalinlangan. Nagbabala si Yefan. Mabilis na umiling si Otan, Master Sword God, huwag kang mag-alala, ang munting Diyos ay isang natural na Diyos, hindi isang anghel, hindi banggitin ang bruhang kalaliman, at walang labis na puot sa dyablo. Gusto lang ng munting Diyos na mapunta sa tuktok ng langit, kaya kinailangan niyang magpanggap. Ang kinabukasan ng munting Diyos ay kailangang umasa sa 2 tao. How dare you be irrespectful to the Abyss Witch? Ngumiti si Yefan. Asawa, sa totoo lang. Pinaghihinalaan ko si Sali, nakita ko na ito matagal na ang nakalipas, ngunit wala siyang sinabi, sabi ni Su Qingzhou. Ano? Sumimangot si Yefan, alam ni Sali Ye na sayo si Oten. Bagaman hindi ito magdetalye, sa palagay ko. Nakahula na siya ng ilang puntos, kaya kalaunan ay insulto niya si Aton, hindi masyadong galit. Ngumiti si Su Qingzhou at sinabing, kung tutusin, matagal na niya akong kasama, at napakatalino niya. Sa katunayan, minsan, mas kilala niya ako kaysa sa iyo. Napakamot ng ulo si Yefan, biglang medyo mabigat ang pressure, napapaligiran ng isang grupo ng mga demonyong babae. Asawa, ano ang sinusubukan mong gawin, at paano ka nasangkot kay Oten? Naguguluhang tanong ni Yefan. Kabanata 3376 na tingnan mo ako. Sa totoo lang, ang bahagi nito ay nagkataon lamang, at ang bahagi nito ay dahil sa kredito ni Yunyao, sabi ni Su Qingzhou. Alam din ito ni Yunyao. Hindi niya alam, ngunit nagbibigay siya ng teknolohiya. Sinabi ni Su Qingzhou, mula nang dumating si Archangel Michael sa Human Alliance noong huling pagkakataon, naging interesado ang Supreme Heaven sa teknolohiya ng tao.
Ginagamit ko rin ang pagkakataong ito upang samantalahin ang teknolohikal na pagpapalitan sa pagitan ng celestial race at ng sangkatauhan, at makipag-ugnayan sa Supreme Heaven. Anumang tradisyonal na channel ng impormasyon ay maaaring ma-intercept ng Taikang, ngunit teknolohiya, lamang, mayroon kaming karapatang magsalita. Umaasa kami kay Zinner upang makipagkasundo kay Taikang, at sinamantala ni Yunyaw ang trend upang dalhin ang teknolohiya sa panig ng Protoss. Paano ko hindi magagamit ng husto ang gayong magandang channel? Nakangiting sinabi ni Otan, matagal nang hinahangaan ng munting Diyos si Misu, at kayang pangasiwaan ang pangkalahatang sitwasyon at talunin ang dalawang kaharian ng demonyo para sa sangkatauhan. Sa paraan ng komunikasyon ng Cloud Group, natural na humingi ng karagdagang payo, kaya, mayroon ding pakikipagtulungang ito. Natigilan si Ye Fan, alam lang niya kung paano bumuo ng intelligence network. Ngunit talagang ginawang kapangyarihan ni Su Qingzhou ang impormasyon. Kasama ng kakayahan ni Su Qingzhou, talagang hindi mahirap kumbonsihin si Aton. Asawa, kung walang ibang mangyayari, si Otan ang dapat na maging bagong pinuno ng Celestial Clan. Sa oras na iyon, maari itong kumilos muli, huwag mo lang seryosohin, nakangiting sabi ni Su Qingzhou. Gusto lang itanong ni Ye Fan kung bakit, nang bigla niyang naisip ito, hindi niya napigil ang tumawa ng mapait. Oo, nang bumalik si Taikang sa pagkakataong ito, tinatayang mas masahol pa ang buhay kaysa kamatayan, at wala siyang puso na maging emperador ng Protoss. Si Oten ay, matuwid, at matatag sa pananampalataya. Ngayon, ang mga Diyos ang pinakamataas sa mga natural na dwarf, at sila ang may pinakamagandang pagkakataon na maging Diyos-Emperador. Kung ang maliit na Diyos ay magiging isang emperador ng Diyos, gagawin niya ang kanyang makakaya upang dalhin ang mga Diyos kasama niya upang maglingkod sa Diyos ng espada at kay Misu. Tuwang-tuwa si Aton, at humagalpak siya ng tawa. Sa lakas nito, hinding-hindi na niya ito naging pagkakataon na maging isang emperador ng Diyos. Ngunit ang solong kamay na layout ni Su Qingzhou, nagbigay ito ng isang malaking yugto upang maging isang bayani, at ginawa pa niyang mapahiya si Taikang, talagang pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Tiyak na magkakaroon ng salungatan sa Hongmeng sa susunod, hanggat hindi ka magpipigil, at huwag asahan na makakamit mo ang magagandang bagay. Matapos maipaliwanag ni Su Qingzhou ang ilang salita, iniwan niya ang Jigaotian kasama si Ye Fan. Nang dumating siya sa isang lugar na walang tao, puno ng emosyon si Ye Fan. Asawa, napakawalang awa mo, lahat ay napapaligiran mo. Kung alam ni Taikang na ginagamit mo siya bilang isang gunman, natatakot ako na samuka siya ng 3 litro ng dugo. Hinding-hindi niya malalaman, ito ang aking pagsasaayos, dahil si Oten lang at ikaw at ako ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito, sabi ni Su Qingzhou. Sinadya mong magpanggap na tanga at tulala para mabawasan ang iyong pakiramdam ng pag-iral, upang maiwasan din ang pagdududa ni Taikang. Hindi mapigilan ni Ye Fan na manghula, iniisip ang kakaiba ng babae ngayon. Huwag hayaang maghinala si Taikang, ito ay isang maliit na bahagi lamang. Bumantong hininga si Su Qingzhou, sa nakaraang digmaan sa Diablo, binaril ako ni Ye Wuya, naramdaman kong masyado akong matigas ang talam. Nang maglaon, si Taikang at ang iba ay nagsimulang gustong kontrolin ako at nagsimulang tumitig sa akin. Hindi ako ikaw, at kaya kong protektahan ang sarili ko. Kung ako ang magiging malaking target ng kalaban, ito ay lubhang mapanganib. Kaya, sa tingin ko ito ay nararapat, dapat kong bawasan ang aking pakiramdam ng pag-iral. Bukod dito, susunod na haharapin ng Bigdaw. Si Hongmeng, asawa, ikaw ang gulugod, at dapat nasa paligid mo ang lahat. Kung bibigyan mo ng ilusyon ng iba na ikaw ay pakinggan mo lang ang aking pagsasaayos, kung gayon. Saan mo nakukuha ang iyong prestihiyo? Nabalisa si Ye Fan. Paano napag-isipan ng babaeng ito ang sarili niya? Bagamat hindi niya maaaring gawin ang lahat ng tama, at least. Buong puso niya, para sa kanya, para sa pamilyang ito. Asawa, napakabait mo. Sabi ni Ye Fan na may emosyon. Galit na sinabi ni Su Qingzhou, bukod dito. Hindi ka ba umaasa na ako ay isang musmos na maliit na babae, ang prinsesa ng Great March? Sinabi sa akin ni Angel ang kasamaan sa puso mo. Dahil ganito ang gusto mo sa akin, syempre gusto kitang alagaan. Sana naging tanga ako. Mukhang napahiya si Ye Fan at mabilis na iniba ang usapan. Asawa, alam mo, ano ang pinakagusto ko sa iyo? Napakurap si Su Qingzhou, bastos ka lang, mukha mo o katawan mo. Hindi, nagkakamali ka, umiling si Ye Fan. Tapos, ugali, hindi, karunungan. Nakaramdam ng pagkasuklam si Su Qingzhou, hindi naman ito masyadong manhid, di ba? Itinaas ni Ye Fan ang kanyang kamay at binalot ang buong katawan ni Su Qingzhou ng gininto ang sword intent, na parang nagniningning na halo. Lahat ng bagay tungkol sa iyo ang pinakagusto ko. Kung ano ka man, gusto ko ito. Namula ang mukha ni Su Qingzhou, at sinuntok niya ng kamao ang lalaki. Pumunta ka sa impyerno. Palatine Imperial City. Sa larangan ng martial arts sa palasyo, sinaksak ni Taikang ang kanyang baril sa matigas na jade slab at umungal ng mailap. Tumayo si Queen Katie sa likod, puno ng sakit ang mukha. Kamahalan, ano ang problema? Huwag mong pahirapan ang iyong sarili ng ganito, okay?
Ano bang problema mo? Sabihin mo sa akin, okay. Kinagat ni Taikang ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga mata ay duguan. Siya, sabi niya sumuko na siya. Siya, sino ito? Saglit na nag-isip si Katie, at agad na nagising at sinabing, maaaring ito ang Diyos ng Espada. Tahimik si Taikang, ito ang default. Iyan, hindi ba napakaganda niyan? Tumawa si Katie, ang gusto ng iyong kamahalan ay talunin ng Diyos ng Espada. Malungkot na ngumiti si Taikang, Faloy ng Diyos ng Espada. I tried my best, pero hindi ko mapilit. Ano ang pinalo niya ng espada? Namutla ang mukha ni Katie, paano? Paano? Napaka makapangyarihan talaga ng Sword God. Katie, nakita mo na ba ang haring ito na umamin ng pagkatalo? Hindi. Umiling si Katie. Kung gayon kailan sa palagay mo ang isang emperador na hindi pinapayagan ang kanyang sarili na yumuko ang kanyang ulo ay aamin ng pagkatalo? Kapag natalo siya, hula ni Katie. Mapait na sinabi ni Taikang, hindi, kung matatalo ka, hanggat hindi ka mamatay, maaari kang magpatuloy na maging mas malakas at lumaban muli. Bakit inamin ng Sword God ang pagkatalo? Ang mga mata ni Taikang ay nagbuhos ng dugo at mga luha ng ayaw magpahiya. Hindi niya ako kinuha bilang isang kalaban. Hindi man lang niya akalain na may pagkakataon akong manalo sa kanya. Iniisip ng haring ito na labanan siya, ngunit hindi niya itinuturing na seryosong negosyo ang laban na ito. Siya ay katulad ko bilang isang bata, isang mahinang tao na walang kapangyarihan na itali ang manok, walang pakialam kung manalo o matalo sa haring ito. Mababa ang tingin niya sa haring ito. Mababa ang tingin niya sa haring ito. Naghisteryoso si Taikang, sa pighati at galit may matinding kawalang kasiyahan at kawalan ng kakayahan sa gitna. Napaluha rin si Katie nang makita niya ang kanyang asawa, na mas masahol pa sa kamatayan. Matapos ang pagsasama-sama sa loob ng 10,000 taon, hindi ko pa nakita si Taikang na napakasakit, napakalungkot, umiiyak na parang walang magawang bata. Ilang taon ka na, bakit umiiyak ka pa, nakakabingi ang tenga ng aking matanda. Biglang lumitaw ang isang tamad na boses sa larangan ng martial arts. WHO. Biglang inikot ni Taikang ang kanyang ulo, hawak ang kanyang sibat bilang paghahanda. Malinaw niyang sinuri ang lahat ng mga katulong, paanong may lalabas sa larangan ng martial arts, iniiwasan ang kanyang mga mata at tenga. Nagulat din si Katie, at nang makita niya ang figure, mas lalo siyang namangha. Ikaw ay Kabanata 3377. Ang bisita ay nakasuot ng kulay abong balabal, na may maputlang gininto ang buhok at mahabang balbas. Mukha siyang palpak, at hindi niya matukoy ang kanyang partikular na edad. Isang pares ng kulay abo-asol na mga mata, na parang dumaan sa mga pabago-bago, tila sila ay parang isang matandang lalaki sa kalye, at walang espesyal sa kanila. Ngunit ang biglaang pagpasok niya sa larangan ng martial arts ay nagpapakitang tiyak na hindi siya ordinaryong matanda. Platinum Protoss. Malalaman ni Taikang sa hitsura at hininga ng matanda na siya ay ipinanganak. Gayunpaman, sa impresyon ni Taikang, ang Platinum Protoss ay walang ganoong katangian. Tagabantay ng libingan. Bulalas ni Katie. Sa wakas ay naalala niya kung bakit medyo pamilyar ito. Ang Platinum Royal Family, kapag nakatagpo sila ng mahahalagang bagay noon, o paminsan-minsan, ay pumupunta sa Imperial Mausoleum upang sambahin ang kanilang mga ninuno. Bago pakasalan ni Katie si Taikang, maraming beses na siyang nakapunta sa Imperial Mausoleum. Pagkatapos noon, 10,000 taon na silang hindi nagkita, kaya muntik na niyang makalimutan. Ang matandang ito, na nasa White Gold Emperor Mausoleum, ay isang hindi kilalang tagapag-alaga ng mausoleum sa angkan. Maging ang pangalan, walang nakakaalam, kasama ang naunang dalawang emperador ng Diyos, na hindi alam ang pinanggalingan ng matanda, ang alam lamang niya ay matandang lalaki siya sa angkan. Karamihan sa Platinum Royal Family ay namatay sa mga digmaan, o napatay sa ilang labanan sa kapangyarihan. Kaya itong matandang ito, lahat ng tao ay naghinala na siya ay miyembro ng maharlikang pamilya, ngunit ang kanyang lakas ay hindi maganda, kaya't ang mausoleum lamang ang kanyang nababantayan doon. Ang Platinum Protoss ay may mahabang buhay, kaya walang nakakapagtaka na siya ay naruroon sa lahat ng oras. Sa tuwing pupunta ako sa pagsamba sa mga ninuno, ang mga gwardya ng mausoleum ay responsable lamang sa paglilinis, at pagkatapos ay tahimik na nanunood, walang nagmamalasakit. Katie, sabi mo siya ang tagapagbantay ng nicho ng Platinum Emperor Mausoleum. Alam din ni Taikang na ang Platinum Emperor Mausoleum ay nasa labas lamang ng Palatine City, hindi kalayuan. Ang Platinum Royal Family ng Celestial Clan ay may mahabang kasaysayan, at halos lahat ng dating miyembro ng Royal Family at Nobles ay inilibing doon. Kahit walang katawan, may libingan. Kahit na hinamak ni Taikang ang Platinum Royal Family, ngunit pagkatapos umakyat sa trono, hindi niya inilipat ang Platinum Imperial Mausoleum. Hindi naman sa hindi siya nangangahas, ngunit may bahid ng paggalang si Taikang sa matatalinong monarch na iyon sa kasaysayan ng Platinum Protoss. Kung ang mga dating emperador na iyon ay walang tunay na kakayahan, ang Platinum Protoss ay hindi maghahari ng ganoon katagal sa Celestial Protoss. Oo, pero
Hindi ko alam, ang pangalan ng nakatatanda na ito, nahihiyang tumingin si Katie sa matanda at nagtataka. Tiningnan ng tagapag-alaga ng mausoleum si Taikang na may malalim na mga mata. Sa mga emperador ng Celestial Clan, sa mga tuntunin ng lakas at talento, maaari kang mag-rank sa top 5. Kaya lang, in terms of mind, ikaw ang countdown, bagamat naligaw ang batang si Kailan, siya ay isang kwalipikadong emperador pa rin. Kung marunong kang umiyak at umiyak dito, at pakialam sa iyong mga walang kwentang bagay, mas mabuting umiwas ka at huwag mong saktan ang Celestial Clan. Namula ang mukha ni Tai Kang, hindi alam ng haring ito kung ano ang iyong pinanggalingan, ngunit kahit na ikaw ang the Hidden Master of the Platinum Protoss, ngayon. Ang haring ito ay Monarca mo rin. Hey, ang tagapagbantay ng mausoleum ay nanunuya, hindi ka maaaring magukit ng patay na kahoy. Mapangahas. Ang galit ni Tai Kang ay nagsimula sa kanyang puso, at ang kanyang layunin sa baril ay biglang pumutok. Sa isang galaw, sasaksakin na ni Kun Gonir ang tagapag-alaga ng mausoleum sa isang iglap. Gusto niyang makita kung ang gwardya ng mausoleum na ito ay sinusubukang lituhin ang mga bagay. Nang makitang sasaksakin na ng baril ang tagapag-alaga ng mausoleum, nang inag ang anit ni Tai Kang. Anong nangyayari? Nakatayo doon ang tagapag-alaga ng mausoleum, hindi gumagalaw, ngunit ang kaunting agwat sa pagitan ng baril at sa kanya ay hindi mabutas. Ganap na distansya, kahit paano mo maaaring baliwalain ang distansya na iyon. Ang tagapag-alaga ng mausoleum ay walang anumang paglilinang at walang mahika, kaya tahimik lang siyang tumingin sa kanya. Ganap na distansya. Sinabi ng tagapag-alaga ng mausoleum na may paghamak, paano magkakaroon ng tinatawag na absolute, sa mundo, ang lahat ay kamag-anak, lamang. Tulad nitong emperor-level artistic conception, mayroon ding mataas at mababang disparidad. Huwag bigyang prioridad ang emperador. Kung tatanggapin mo ito ay masyadong mababaw. Nakuha mo. Naninigas ang katawan ni Tai Kang, na parabang natulala siya sa isang iglap. Pag-isipan mong mabuti, kung sino ka, para saan ka, para kanino ka nagsasanay ng baril. Ang iyong imperial na mood, ang baril ba sa iyong kamay, ang pangalan ng iyong Tai Kang, ang iyong baril. Puso. Nawala sa pag-iisip si Tai Kang. Napatingin ang tagapangalaga ng mausoleum kay Katie sa likuran niya, pagkatapos ay bumantong hininga. Nang dumating ka sa Imperial City College upang mag-aral, mas kasiya siya ka sa mata kaysa ngayon. Nagulat si Tai Kang. Noong bata pa siya, dahil crush niya si Katie, pumunta siya sa Imperial City para magpanggap na nag-aaral, pero sa totoo lang, to meet your sweetheart. Noong panahong iyon, bagamat siya ay umuusbong sa hukbo, makatuwirang sabihin na hindi siya dapat seryosohin. Ikaw, napansin mo ba ako noon? Nanunuya ang Mausoleum Keeper, ang Platinum Royal Family ay minana sa ilang panahon, na may malalim na ugat at malaking kapangyarihan, paano mo ito maiisip? Kung ito ay isang pangkaraniwang tao, kahit na isang emperador na si Gunslinger, kahit na magpakasal ka sa isang babae mula sa Platinum Royal Family. Sa tingin mo ba talaga? Madali mong mapipiga ang mga Platinum na Diyos at maging emperador sa mga Diyos. Isinasaalang-alang mo lang, ang tiwala sa sarili ay isang magandang bagay, ngunit panatilihin ang kabab ang loob at pagkamangha ay hindi kailanman maaaring magkamali. Ang puso ni Tukang ay parang tama ng kidlat. Malamig na pawis. Sa pag-iisip ng mabuti, kinuha niya ang Celestial Clan, at ang napakaraming maharlikang kamag-anak ng Platinum Royal Family ay halos walang pagtutol. Matagal nang pinamumunuan ng Platinum Royal Family ang Celestial Clan, at wala man lang lumaban, kaya nagulat din si Tai Kang. Sa una, handa na siya sa pag-iisip na magsagawa ng panloob na sweep, ngunit pagkatapos ay naging maayos ang paglipat. Akala ko ang Platinum Royal Family ang nawala ng puso ng mga tao, at ang lakas nila ang pinakamaganda sa mundo. Ngunit ngayon, napagtanto ni Tai Kang na may tao sa kanyang likuran, tahimik siyang sumang-ayon at sumang-ayon sa kanya. Sa makatuwid, ang Platinum Protoss ay hindi nahirapan sa kanya, kahit na ang Yang at Yin. Oo, tinulungan mo akong ayusin ang Platinum Royal Family. Hindi makapaniwala si Tai Kang. Isa lang akong Grave Watcher. Nahaharap sa mga hindi malinaw na pahayag, si Tai Kang ay maaari lamang tanggapin ang pagsang-ayon ng kabilang partido. Salamat sa iyong mungkahi, Senior. Sa mga mata ni Tai Kang, unti-unting bumawi ang kanyang ekspresyon. Hindi mo ako kailangang pasalamatan, sabi ng tagapag-alaga ng mausoleum, gusto ko lang mabuhay sa buong buhay ko sa kapayapaan. Ang Celestial Clan ay naipasa hanggang ngayon, at ngayon lang sila nakatagpo ng tunay na sakuna. You God Sovereign, kung wala kang kakayahan, dapat mong palitan ang isang tao sa lalong madaling panahon, ang Celestial Clan ay hindi mangibabaw sa universo dahil sa iyo, ngunit hindi imposible kung wala ka, huwag mong masyadong seryosohin ang iyong sarili, masyadong sa mapait na ngiti, kung noon, tiyak na magagalit siya. Ngunit ngayon, malalim na niyang napagtanto na ang Celestial Clan ay hindi mas mababa sa kanya. Oh, siya nga pala, ang ampon mong ama, huwag kang makinig sa kanya, kailangan mong gumamit ng sarili mong utak. Nakasimangot ang tagapangalaga ng mausoleum. Bumantong hininga, kung may oras ka, mas mabuti pang gumugol ng mas maraming oras sa iyong asawa at mga anak,
Huwag maging bitter, ilang taon ka na, at umiiyak ka pa rin. Senyor, paano magkakaanak ang haring ito? Biglang huminto ang boses ni Tai Kang. Lumingon siya ng matalim, nakatingin kay Katie. Namula si Katie at nahihiyang yumuko. Shen Concubine. Shen Concubine wanted to tell His Majesty later. Ang tuyong mga mata ni Tai Kang ay nabasa muli. Pakiramdam ang maliit na buhay sa tiyan ng kanyang asawa, ang mahinang tibok ng puso ay kaakit-akit. Bigla, naramdaman niya na kahit na mawala siya sa buong mundo, hindi na iyon mahalaga. Nang lumingon siya at gustong pasalamatan ang tagapag-alaga ng mausoleum sa kanyang paggabay, nawala ang tagapag-alaga ng mausoleum. Huminga ng malalim si Tai Kang, inihagis ang baril, sumugod at binuhat si Katie. Katie, salamat, hinawakan ni Katie ang mukha ng asawa at nakangiting umiling. Kasabay nito, sa labas ng lungsod ng Palatine, mayroong Platinum Royal Tomb. Sa ilalim ng isang matayog na tuktok ay isang malaking kristal na gate. Sa parisukat na tapat sa tapat, mayroong 7 malalaking platinum sculpture, isang babae at 6 na lalaki. Ito ang 7 banal na emperador sa kasaysayan ng Platinum God Race. Isang binata at babae, na nakatayo sa gitna ng plaza, tila casual na tanong ng lalaki. Kung tutusin, halos siya ang consort ng aming Platinum Protoss. Ang Sword God ay maraming nalalaman tungkol sa kasaysayan ng aming maharlikang pamilya. Nakita ng tagapag-alaga ng mausoleum sina Ye Fan at Su Qingzhou na lumilitaw sa labas ng mausoleum, hindi man lang nagulat, at bahagyang ngumiti. Kabanata 3378 Isang kaldero ng tsaa. Bahagyang nagulat si Su Qingzhou nang makita niya ang tagapag-alaga ng libingan. Asawa, sabi mo siya ang nagdala sa iyo dito. Tama iyan, tumanggo si Ye Fan. Nang siya ay aalis na mula sa kataas-taasang langit, napansin niya ang isang hininga at sadyang sinubukan siya. Bilang resulta, sa sandaling nasubaybayan ko ito, dumiretso ako sa Platinum Emperor Mausoleum. Dahil nakilala na niya si Monk Chen noon, hindi nagulat si Ye Fan sa background ng Celestial Clan. Itong senior, hindi ko alam kung sino sa kasaysayan ng Platinum God Clan. Ang ikanaway ng tagapag-alaga ng libingan ang kanyang kamay, tumingin sa taas, ang matanda lang ang tumitingin sa libingan, hindi isang malaking tao. Ngumiti si Ye Fan. Dahil ayaw magpakilala ng kabilang partido, tinatamad siyang magtanong. Sa sandaling bumagsak ang boses ng tagapag-alaga ng libingan, biglang nagbago ang mundo sa harap ni Ye Fan at Su Qingzhou. Walang oman, at ang espasyo ay tila hindi nagbabago. Nasa Imperial Mausoleum pa lang ako ngayon, at bigla akong nasa isang madamong bukid. Sa tabi nito ay 2 makalumang bahay na gawa sa kahoy ng Protoss, at ilang karaniwang mga bulaklak at halaman ang nakatanim sa na-reclaim na lupain. Asawa, anong problema? Hallucinations. Nagtatakang tanong ni Su Qingzhou. Hindi, totoo ang lahat, sabi ni Ye Fan. Nakita ni Ye Fan ang orihinal na pamamaraan ni Lao Lin, kaya ang paglipat ng eksenang ito ay talagang hindi masama. Bilang karagdagan, siya mismo ay gumawa ng mas labis na muling pagsulat ng katotohanan, kaya hindi ito masyadong nakakagulat. Gayunpaman, ang kamay ng gwardya ng mausoleum ay tiyak na hindi arbitrary. Nakapasok na siya sa ilalim, ang kanyang lakas ay nasa itaas na ng antas ng eroplano, marahil siya ay pumasok sa yugto ng paglikha. Kung tutusin, kayang baguhin na ng mga kilos niya ang totoong mundo. Sa pamamaraang ito, si Ye Fan ay may ganitong kakayahan, ngunit hindi niya talaga ito mamaster. Ang tagapag-alaga ng mausoleum ay nagbuhos ng isang kaldero ng mainit na tsaa para sa kanilang dalawa sa isang magaspang na mesang bato. Narito, ang matandang lalaki, walang anumang bagay na libangin ang Diyos ng Espada, ang ilang magaspang na tsaa lamang ang kanyang itinanam. Umupo si Ye Fan, kinuha ang tasa at humigop. Ito ay talagang magaspang na tsaa, wala itong lasa kung ito ay magaan, nakangiting sabi ni Ye Fan. Haha. Bahagyang ngumiti ang tagapangalaga ng mausoleum, noong bata pa ako, mahilig akong uminom ng masarap na tsaa na may mabangong aroma, ngunit habang tumatanda ako, lalo kong nararamdaman na ang tsaang ito ay mas magaan at mas masarap pa rin. Bakit? Tanong ni Ye Fan. Gaano man kabango at malambot na tsaa, kung iinuman mo ito ng matagal, natural na ganoon din. Pagkalipas ng mahabang panahon, wala kang mararamdaman na sariwa, at mas maraming panghihinayang ang ay dudulot nito sa iyo. Ngunit ang ligaw na tsaa na ito. Bagaman mahina ang lasa, ngunit mayroon itong kaunting bango kaysa sa ordinaryong tubig. Wala kang pag-asa para dito, ngunit pakiramdam mo na ang anumang lasa ay isang uri ng sorpresa. Nag-isip si Ye Fan, mahirap panatilihin ang magagandang bagay, ngunit ang mga ordinaryong bagay ay madaling bumuti. Ang senior ay naninirahan sa pag-iisa sa Imperial Mausoleum. Tila gusto niyang mamuhay tulad ng bundok na ito at ligaw na tsaa. Ang mundo ay madalas na nagsasabi na ang pamumuhay ng isang normal na buhay ay ang katotohanan. Ngunit sa katunayan, upang mamuhay ng isang ordinaryong buhay, upang tunay na mamuhay ng ganoong buhay, ay nangangailangan ng isang estado ng pag-iisip. Ang mga salita ng tagapag-alaga ng mausoleum ay tila maliit na usapan, ngunit sa katunayan ito ay nagpapakita ng kanyang posisyon at kanyang iniisip.
Ang Celestial God Clan ay umiral hanggang ngayon, at ang Platinum God Clan ay nagpatuloy hanggang ngayon, nakakaranas ng hindi mabilang na mga bagyo. Sa katunayan, para sa mga tunay na mainstay ng Protoss, matagal na silang nakasanayan na panuurin ang pagtaas at pagbaba ng Protoss. Ang kanilang tanging pananaw ay ang Protoss ay maaaring magpatuloy. Mataas man ito sa ibabaw ng lupa o ordinaryo, kung tutuusin, sapat na ito para mamuhay. Katulad nitong kaldero ng tsaa, hindi kailangan masyadong high-end, kasing liwanag ng tubig, pero laging masarap. Ngunit, kung talagang walang tsaa, tiyak na hindi ito gagana. Senyor, dahil marami na akong naiwan sa buhay ko, natural na wala akong gagawin sa Protoss. Ngunit si Hongmeng ay agresibo, at ang mga alipores na nakalantad ngayon ay ang dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Inangat ni Yefan ang teapot at bahagyang tinapik ito. Masisiguro ko lang sa iyo na hanggat hindi masira ng Protoss ang teapot. Palaging may tsaa sa tsarera na ito. Ngumiti ang tagapag-alaga ng mausoleum at sinabi, ang Diyos ng Espada ay may tiwala. Mas madali para sa akin na magkaroon ng matandang tulad mo na nakaupo sa kanayunan, nakangiting sabi ni Yefan. Ang tagapag-alaga ng mausoleum ay ngumiti at bumantong hininga, kung hindi ito huling paraan, hindi na naisin ng matanda na asikasuhin ang bagay na ito. Dahil ang Sword God ay napakalmado, ang matanda ay maaari ring magagarantiya na hanggat ang kaldero ng tsaa na ito ay maaaring magpatuloy, wala nang iba pang dapat pilitin. Nagtaas ng kilay si Yefan, tila pinahirapan ni Taikang ang malalaking tao sa likod ng Celestial Clan. Gustong suportahan ni Su Qingzhou si Otan, at nakita na ito ng kabilang partido noong gusto niyang sumama, ngunit hindi niya sinasadyang makagambala. Kung tutuusin, kung sino man ang Diyos na emperador, kung tutuusin, hanggat ang mga Diyos ay maaaring magkaisa at magpatuloy, ito ay isang magandang bagay. Biglang nagtanong ang guardian ng mausoleum. Long Wu, okay lang ba siya? Nagbago ang ekspresyon ni Yefan, kilala mo ba si Long Wu? Alam ko noong ginamit mo ang pseudonym na Long Wu nang dumating ka sa Tianshan Kingdom. Kadalasan kilala mo siya. Kung hindi, sa tingin mo ba ay talagang nagtatago ang iyong anak sa langit at hindi alam ng mga multo? Ang Neil Arrow ng tagapangalaga ng mausoleum ang kanyang panlasa. Bahagyang umubo si Yefan, ano ang relasyon sa pagitan ng senior at Long Wu? Noong bata pa ako, mayroon akong ilang mga pakikipag-ugnayan sa matandang batang iyon. Noong panahong iyon, ang Demon Dragon Emperor ay isang baguhan pa lamang. Upang harapin ang pamilya ng kalaban at ipaghiganti ang kanyang biolohikal na ama, gumawa siya ng hindi mabilang na mga kaaway, na masasabing pulang mata. Noong bata pa ako, mataas din ang loob ko. Ang kalaban ko. Mabuti na lang at may pagkakaibigan si Long Wu sa akin, at kalahati rin siya ng master ng Demon Dragon Emperor, kaya iniligtas niya ang buhay ko. Nagsisi si Yefan, si Senior Long Wu. Nagligtas din sa buhay ko. Bumalik, wala na siya. Ang gwardya ng mausoleum ay natigilan sandali, pagkatapos ay tumingin sa malayong berdeng burol, at sinabing may damdamin, umalis din siya, tumanggi siyang tumawid sa ilog, at siya ay isang mortal, at ito ay isang himala na mabubuhay siya ng ganoon katagal. Kapag naiisip ko ang tungkol dito, hindi ko alam kung gaano karaming mga panahon ito. Yung grupo ng mga lalaki that time, parang wala na masyado. Ang puting ulap na kang na aso, ang puting kabayo ay lumagpas sa puwang, kahit na ito ay napakatalino. Ano pa ang punto? Ang kasaganaan ay tapos na, tanging simoy ng hangin ang sasamahan. Sa huli, ang mausoleum na tagapag-alaga ay bumulong sa kanyang sarili, napadpad sa hangin. Nakabalik na sina Yefan at Su Qingzhou sa Imperial Mausoleum bago nila ito namalayan. Asawa, sabihin mo sa akin. Sa hinaharap, magiging katulad ba tayo nitong senior na tagapag-alaga ng mausoleum? Sa pakiramdam na lahat ng ginagawa natin ngayon ay walang kabuluhan. Hindi gaanong nagsalita si Su Qingzhou, ngunit nakikinig siya. Ngunit marami ring nararamdaman. Wala akong ideya. Sinabi ni Yefan na may malalim na mga mata, ngunit may isang bagay akong matitiyak. Ano? Yung mga nakaligtas lang ang kwalipikado. Makahulugan bang alalahanin ang nakaraan? Hongming Universe, isang piraso ng crystal clear jade bamboo forest. Sa kalaliman ng kagubatan ng kawayan, mayroong isang maulap na pool. Isang hubad na lalaki na, bangkay, ang biglang nakabawi sa pool, umupo, at bumantong hininga. Gumising kapag gising mo, anong sinisigaw mo? Sa pamamagitan ng pool, isang babaeng may mahabang purple na kulot na buhok ang nagpupunas ng kanyang espiritual na kasangkapan na hugis pana. Sa kabilang banda, isang lalaking may mahabang itim na buhok, nakasuot ng puting hinabong tuwalya, na tila kakabangon lang mula sa pool, namumutla ang mukha. Malungkot na usok sa libu-libong milya, naglalakad mag-isa sa gabi, nasaan si Qi Wenxia. Ang malakas na lalaki na bagong gising ay si Diting Lei. Well, nakababad pa rin ako sa pool, sinabi ni Jian Yuzo na ang kanyang berdeng dragon flesh body ay medyo mabagal upang linangin, at magtatagal pa ito ng kaunting oras. Tumingin si Diting Lei sa isang figure sa hindi kalayuan, nakababad pa rin sa pool, at nakahinga ng maluwag. Bigla siyang may naalala, lumingon siya at nagtanong, maaari mo bang iulat ang bagay tungkol sa Abyss Witch? Kabanata 3379 na Yuzo.
Kailangan mo ba ng report? Dahil naibalik ni Jian Yuzo ang ating primordial spirit, nakita na niya ang Abyss Witch. Napakurap-kurap si Wan Ligayen, pero totoo ka, mukhang hindi masyadong makapangyarihan ang Abyss Witch na iyon, bakit ka natatakot? Nakita mo na ba ang Abyss Witch nang napakatagal na? Sa ilang na iyon, mayroong isang espada ng emperador, ang isang emperador na baril ay talagang hindi pangkaraniwan. Mahirap igarantya na ang Bruhang Abyss ay may kinalaman sa pinakabawal na babae sa kasaysayan ng Hongmeng. Kung ganun, kahit lumabas ang mga masters ng Hongmeng, wala namang silbi, bakit pa tayo makikisali? Tumango si Ye Duxing, tama si Di Tingley, pambihira ang kagubatan na iyon. Kailangang magpadala ng mas maraming tao ang Dark Gate. Gawin mo lang. Sa sandaling ito, isang magandang figure ang lumutang sa gilid ng pool. Siya ay isang malamig na kagandahan na may nagyayelong mga kalamnan at mga buto ng jade, sa isang mapusyaw na berdeng klasikong mahabang damit na natatakpan ng isang nagbabantang tool. Tulad ng talon itim na buhok, mayroong isang hairpin na inukit mula sa yuzo, elegante at pino. Umalis ka na kapag nabubuhay ka, hindi ito ang lugar para makipag-chat ka, walang pakialam na sabi ng babae. Sok. Jian Yuzo, huwag kang masyadong malamig, lahat ay kasamahan. Nakangiting sabi ni Wan Ligayen. Tiningnan siya ni Jian Yuzo ng masama, ikaw lang. Hindi karapat-dapat. Ano ang hinihila mo? Ang unang grupo ay kamangha-mangha. May kakayahan ka bang mahuli ang Wanli crossbow ng babaeng ito? Akmang kukunin ni Wan Ligayen ang crossbow nang galit na sumugod si Ye Duxing sa kanya na parang kidlat at inabot ang kanyang kamay para pigilan ito. Nililigawan mo si kamatayan, huwag mo kaming kaladkarin pababa. Babala ni Ye Duxing. Ngumiti si Wan Ligayen, biro lang, huwag kang masyadong kabahan. Hindi siya sineseryoso ni Jian Yuzo, ngunit tiningnan niya ang mga mukha ni Di Tingley at Ye Duxing. Halos nakalimutan ang isang bagay. Sa sinabi nito, kumuha si Jian Yuzo ng bamboo flute at tinugtog ito saglit. Sa kagubatan ng kawayan, nagbukas ang isang pares ng mga gintong estudyante. May nakita akong black-blue mythical beast na may unicorn head, pero mas mabangis pa, lumabas. Zizi, troublemaker ka. Magalang si Miss Yuzo. Naglabas ng mga salita si Zizi. Si Di Tingley at Ye Duxing ay mukhang walang magawa, ngunit tahimik lang silang nakatayo. Sa sandaling ibuka ni XCG ang kanyang bibig, kinagat niya ang karamihan sa katawan ni Di Tingley. Matapos itong ilabas muli, si Di Tingley ay nagkaroon ng dagdag na tato na Zizi sa kanyang mukha. Madilim pa ang kulay, mukhang matagal ka pang magtatrabaho sa Anman. Kaagad, muling naglakad mag-isa si Zizi sa gabi, nag-iwan ng tato kay Chi Wensha na kagigising lang. Ba! Ang halimaw na ito, mabaho ba talaga siya, hintayin mo si Lao Su na makabalik ng tuluyan sa kanyang mga ninuno, at huwag mo siyang kagatin hanggang mamatay. Pinunasan ni Chi Wensha ang laway sa kanyang mukha, puno ng inis ang kanyang mukha. Direktang pinitik ni Zizi ang kanyang buntot, tulad ng isang kulog, si Chi Wensha ay direktang gumuhit ng isang tuwid na linya, lumipad palabas sa kagubatan ng kawayan, at nawala. Si Di Tingley at ang iba ay umiling, hindi nagulat sa ganoong resulta. Jian Yuzo, dapat alam na ni Anman na ang ilang ay mahirap sakupin. Sa susunod, hinding-hindi namin gugustuhin na patuloy na mamatay ang grupo namin ni Geng. Hindi pa banggitin ang Abyss Witch, ang Emperor level na swordsman na iyon ay medyo mapangahas. Ang grupo namin na magkasama, ay hindi ang kalaban ng taong iyon. Walang pakialam na sinabi ni Jian Yuzo, kailangan na lang ninyong tulungan kayo sa susunod. Nakuha na ng Group B ang trabaho. Group B. By Wumeng. Ang mga mata ni Wan Ligayen ay nagpakita ng abnormal na pananabik, Brother Wumeng, God, my idol. Bukod dito, ang mga grupo ng Wu at Hai ng 12 earthly branch ay interesado din at handa nang umalis. Mali kung tinansya ang kapangyarihan ng ilang na iyon noon, ngunit sa pagkakataong ito, sapat na ito. Bumagsak si Wan Ligayen at yamakap sa kanyang ulo, pupunta rin ang mga grupong Wu at Hai. Ang mga halimaw na iyon. Ayokong sumali. Kawili-wili, nginisya ni Ye Duxing, naghahanap ako ng mga pagkakataon, walang awa na pinapatay ang eskrimador na iyon gamit ang isang kutsilyo. Hehe. Old Ye, gusto mo bang makipagkumpetensya para sa titulong pagpatay sa Emperor Sword? Kung gayon hindi kita papayagan. Biglang tumakbo pabalik si Chi Wensha mula sa malayo, at sinabing may masamang ngiti, ang Shenlongs ang espada ng emperador ay tiyak na mamamatay sa ilalim ng mga kuko ng dragon ni Lao Su. Mga kuko ng dragon. Punitan ang langit. Sa Kyushu, sa isang walang hangganang universo, dalawang hibla ng berdeng ilaw ang marahas na nagbanggaan. Si Feng Qinglan ay nakikipag-sparring ngayon kay Wu Yesho, sa harap ng sparring. Naroon din si Ye Fan at ang iba pang mga babae. Sa pagkakataong ito, gustong ibahagi ni Ye Fan ang ilang karanasan sa paglilinang sa mga kababaihan bago magsimula ang digmaan. May pagkakaiba sa oras, at marami talaga siyang oras. Mayroong ilang kultibasyon ng kababaihan, pakiramdam ni Ye Fan na kailangan niya ng espesyal na patnubay, at isa si Wu Yesho sa kanila. Bagamat napakabilis ni Wu Yek'ang, sinamantala pa rin ni Feng Qinglan ang pagkakataon. Matapos mahulaan ang kanyang posisyon, isang Dragon Claw ang lumipad palayo. Bumagsak si Wu Yesho sa lupa.
Bagamat hindi gaanong gumamit ng cultivation si Feng Qinglan, medyo masakit pa rin ito. Paano ito, Sister Qinglan, paano mo ako nahanap? Mga kasanayan sa pagpatay ng dragon, pagbabalot ng sutla ng dragon, ngunit natutunan at ginamit ni Lanlan ang panlilinlang na ito at natunto ng iyong kadugo sa Qingqiu. Sinabi ni Yefan, Jiaer, kung gusto mong gumawa ng malaking pag-unlad ngayon, ang pinakamahusay na paraan ay ang maabot ang larangan ng mga bagay at bituin sa bloodline ni Qingqiu. Dahil hindi sapat ang lakas ng iyong butterfly dance, sword intent, makakalaban mo lang ang war of attrition. Ang pagbabagong anyo ng mga bagay ay maaaring gawin kang hindi magagapi ng maraming beses. Dahan-daang sinabi ni Yefan kay Wu Yeju ang ilan sa mga damdamin at karanasan ng dugo ni Qingqiu na nakita niya mula kay Duanfeng. Siya ay may napakataas na antas at pananaw, kaya ang pagpapaliwanag sa mga bagay na ito ay magpapadali sa pagsusuri ng ilang detalye. Kung makakalusot ba talaga, depende sa pagkakataon. Pagkatapos makipag-usap kay Wu Yekang, binigyan ni Yefan ang iba pang mga batang babae ng higit pa o mas kaunti ng ilang mga mungkahi upang malutas ang kanilang kalituhan sa paglilinang. Hindi talaga inaasahan ni Yefan ang promosyon ni Xiao Ziner. Si Xiao Ziner ay talagang nagsimulang maunawaan ang kahulugan ng walang hanggan, at ito ay hindi na lamang ang walang katapusang paglabas ng apoy ng Phoenix. Naramdaman pa ni Yefan na kung itataas ni Xiao Ziner ang kanyang kultibasyon at pisikal na katawan sa isang mas mataas na antas, kahit na wala siya sa paligid, magagawa pa rin niyang mag-isa. Crazy Demon Dance, na-refine ko na ito, sanayin mo ito sa akin, at maaari kang magsanay hanggat maaari mong matutunan. Tandaan, huwag mo lang tingnan ang aking mga galaw sa labas, binibigyang pansin ng aking kamalayan ang lahat ng mga detalye ng aking katawan, lahat ng panloob at panlabas na pagbabago ng mga buto, kalamnan, organo, mga daluyan ng dugo. Alam ni Yefan na kung gusto niyang pagbutihin ang kanyang katawan, ang sarili niyang hanay ng mga kakaibang galaw ang pinakamabisa. Gayunpaman, nang sinubukan ng mga babae na sundan si Yefan para sanayin ang Docheng na bersyon ng mga paggalaw na ito, ganap silang hindi nakasabay. Isang katlo lang ang ginawa ni Yefan, at ang mga babae ay karaniwang pagod at paralisado. Mabaho Yefan. Masyado kang pagod para gawin ang ginagawa mo. Si Rao ay si Xiao Ziner, at siya ay pagod na hindi siya makahinga, at huli na para makabangon mula sa apoy. Mukhang kung gusto mong kumpletuhin ang buong set ng magkakaugnay, hindi ito sapat sa kasalukuyan, pagkatapos ay maglaan ng oras. Hindi nagulat si Yefan. Gayunpaman, ito ay sapat na upang turuan ang mga kababaihan ng lahat ng mga paggalaw. Pagkatapos turuan ng mga babae sa kanilang cultivation, nagpunta muli si Yefan sa Purgatory Fire Lake. May pag-uusapan sa kanya si Sally Ye. Sa tulong ni Ling Yue, muling itinayo ni Sally Ye ang maharlikang lungsod. Gayunpaman, ang bagong itinayong kabisera ay napagpasyahan na palitan ang pangalan na Purgatorio Abyss. Nang makita ang bagong abyss na lungsod na umaangat mula sa lupa at ang unang bandila na may witch totem na umaalingaw-ngaw, si Yefan ay napuno ng damdamin. Mula sa pagbagsak sa lupa, pagbalik sa Taishi, at ngayon ay nanalo sa unang kaharian. Siyempre hindi lahat tungkol kay Sally, pero himala. Ang mga demonyo ng purgatorio ng lawan ng apoy ay nakabawi na sa kanilang mga tahanan. Bagamat masama pa rin ang mga kondisyon, wala na sila sa estado ng panik. Hari, nandito ka na. Sina Sally Ye at Ling Yue, pati na rin ang ilang mga general ng demonyo tulad ni Zedi, Difan, Eita Rides, at iba pa. Ay may pinag-uusapan sa bagong Demon King's Hall. Nagulat si Yefan, may isa pang, pamilyar na mukha, na naging pambansang guro ng Seventh Kingdom, si Jalan. Si Sally, nakaupo sa trono ng Demon King, ay talagang may hangin ng isang hari. Gayunpaman, sa sandaling dumating si Yefan, agad siyang tumakbo pababa. Sally, umupo ka na lang, ano ang hinahanap mo? Sol Emna, nakangiting tanong ni Yefan. Kabanata 3380 Tianmojing. Hari, dumating ang pambansang guro ng Jalan upang ipaalam sa akin na ang Demon Festival ay gaganapin na, matigas na sabi ni Sally Ye. Pagdiriwang ng langit na demonyo. Oo. Pinag-isipan ito ng mabuti ng fan, ito ba ang festival na ginaganap ng lahi ng demonyo isang beses bawat 100,000 taon? Oo, ngunit sa pagkakataong ito, ang Demon Festival ay hindi umabot sa 100,000 taon. Ito ay dahil sa pag-atake ni Hongmeng, at ilang mga demonyong hari ang nagkasundo. Sinabi ni Sally, kung tutuusin, malapit na nating harapin ang mga hindi pa nagagawang hamon ng magkasama, kailangan nating umupo at makipagkita at pag-usapan ito. Mapaglarong tiningnan ni Yefan si Jalan. Kung gayon bakit ito dumating upang ipaalam? Lord Sword God, long time no see, nakangiting sabi ni Jalan, sa pagkakataong ito, ang Demon Festival ay pinasimula ng kanyang Royal Highness Asmodeus. Bilang pambansang guro, ang kawawang monghe ay isa ring espesyal na sugo ng Demon Festival, at iniimbitahan niya ang mga demonyong hari ng mga pangunahing kaharian sa lahat ng dako. Ang Heavenly Demon Festival ay ang pinakasolemn na seremonya ng lahi ng demonyo. Dapat itong imbitahan ng personal upang magpakita ng paggalang. Ngumiti si Yefan at nagsabi, mukhang pinatay ni Asmodeus si Kylander, at ang kanyang reputasyon ay napakahusay na nagsimula siyang magsakripisyo sa mga demonyo.
Kung tama ang pagkakaalala niya, ang demonyong sakripisyong ito ay ang Panginoon ng mga demonyo, na may hawak na seremonya. At kung ano ang sinabi ng babaeng uod na si Gretne, nang makita ang Panginoon ng Hongmeng na naghahayag ng mga himala, tinatayang ito ay sa isang tiyak na sakripisyo ng demonyo. Sa totoo lang, ang Seventh Kingdom ay talagang nagkaroon ng mas magandang buhay, at maraming nawalang teritoryo ang nabawi rin. Higit pa rito, ngayon na ang mga demonyo ay hindi na maaaring magpatuloy sa pakikipaglaban sa loob ng isa't isa, kailangan din nila ng isang partido. Manalangin para sa proteksyon ng mga demonyo, at ang pamilya ng demonyo ay makakaligtas sa kalamidad na ito. Pinagsalikop ni Jielan ang kanyang mga kamay na may hitsura ng habag. Wang, sa katunayan, dahil sa ilang mga bagay sa nakaraan, matagal na akong hindi nakikipag-ugnayan sa aking lolo. Sa pagkakataong ito, inimbitahan ako ng Jalan National Teacher na lumahok sa Chanmo Festival, at gusto ko ring makausap ng personal ang aking lolo. Tumango si Ye Fan, kung tutusin, ito lang ang iyong kamag-anak, maaari kang pumunta kung gusto mo. Wang, pumayag ka ba? Mukhang gamaan ang loob ni Sally Ye. Ikaw na ang Demon King ng unang kaharian ngayon, ikaw na mismo ang makakapagpasya ng ganitong bagay. Pero, nakangiting sabi ni Ye Fan, gusto ko ring makita ang Demon Festival. Bagamat ang lakas ni Sally Ye ay hindi tulad ng dati, karaniwan ay walang problema na protektahan ang sarili. Ngunit si Ye Fan ay nag-aalala pagkatapos ng lahat. Alam ng Diyos kung may mga sabuatan si Asmodeus. Lord Sword God, ang Heavenly Demon Festival ay isang festival ng lahi ng demonyo, tao ka naman. Medyo nalito si Jalan. Mahalaga ba ito? Ang etiquette ng Yu ay hindi pare-pareho. Kung tutusin, ang pagkakaroon ng mga dayuhang lahi ay kawalang galang sa demonyo. Walang pakialam na sinabi ni Ye Fan, sinasabi ko lang kay Asmodeus na ang desisyon ko ay hindi hiniling sa kanya. Sang-ayon. Mapait na ngumiti si Jielan, at walang pagpipilian kundi ang tumango, kung gayon. Magsusumbong ang kawawang monghe sa Diablo. Hindi ito pinansin ni Sally Ye. Nang makitang papunta na si Ye Fan, mas gamaan ang pakiramdam niya. Saan ginaganap ang Tenmo Festival? Kailan ito? Makalipas ang isang buwan, tulad ng dati, sa Tenmo Well. Sabi ni Jalan. Tianmojing. Anong lugar iyon? Umiling si Sally Ye at sinabing, hindi pa ako nakapunta doon. Sa domain ng Titan God, sinasabing minsang bumaba ang Demon Lord. Mukhang sinasabi na ang parehong mga demonyong emperador ay minsang dumaan sa Tianmojing at pumasok sa Absolute Beginning Plane. Maaaring mayroong isang espesyal na espasyo kung saan ang Taishi ay napakalapit sa Taichu. Sa tuwing may Demon Festival, kailangan mong kumustahin ang mga Titans, kung hindi ay magiging sanhi ito ng hindi pagkakaunawaan nila. Medyo misteryoso ang tunog ni Ye Fan, ngunit sa huli, isa lang itong chismis. Dahil may oras pa, hindi nagmamadali si Ye Fan. Kailangang ipaalam ni Jalan sina Jeros at Ailaris, kaya umalis muna siya. Nag-aalala si Ye Fan sa sitwasyon ni Sally Ye sa First Kingdom. Sa Purgatory Fire Lake, dapat maraming pioneer monghe sa Hongmeng, di ba? Marami bang? Pressure. Tanong ni Ye Fan. Medyo marami ito, ngunit. Sa katunayan, ang kabuuang lakas ng Purgatory Fire Lake ay medyo malakas. Matapos huminahon ang hukbo ng Demon King, maaari nitong maprotektahan ang mga tao rito. Sinabi ni Sally Ye, nag-aalala pa rin ako tungkol sa diskarte ng kabilang partido. Ang mga monghe sa espiritual na kaharian, pagkatapos ng lahat, walang maraming mga estratehikong antas ng demonyong general dito sa ating panig. Bilang resulta, si Zidi lamang ang nagpadala ng higit sa 100 strategic level. Hanggat hindi siya isang partikular na makapangyarihang psychic, kakayanin niya ito. Medyo kakaiba ang mga mata ni Sally sa sinabi nito. Hindi maiwasan ni Ye Fan na sumulyap kay Zidi sa tabi niya, na mahinahong ngumiti. Hindi ka maglalagay ng higit sa 100 itlog, tama ba? Sinabi ni Ye Fan, ang Diablo General ng unang kaharian ay talagang kahanga-hanga. Kung hindi nakatagpo ni Satanas si Hongmeng, bakit hindi niya matalo ang pangalawa at pangatlong kaharian kasama ng grupong ito ng mga nasasakupan? Panginoong Espada Diyos, hindi iyan itlog, kundi batas ng mga alipin, Magic Seed. Tumingin si Zidi kay Ye Fan na may kakaibang tingin, kung interesado si Lord Sword God. Ang lingkod na ito ay handang makipag-usap sa iyo ng pribado. Hindi na kailangan. Bago pa makapagsalita si Ye Fan, tinanggihan na siya ni Sally Ye. Zidi, mayroon kang sapat na mga anak. Oo, His Royal Highness the Demon King. Yumuko si Zidi. Hinaplos ni Ye Fan ang kanyang noo at awkward na umubo. Sally, wala akong ibang gagawin, babalik muna ako. King, see you at Demon Festival that day, marami din akong gagawin. Gusto ni Sally Ye na umalis si Ye Fan ng mabilis, ngunit mali ang mga mata ni Zidi. Bumalik sa Yuncheng, si Ye Fan ay maraming bagay na dapat gawin. Karaniwang pinagkadalubhasaan ni Xiao Ziner ang paraan ng pagpino ng Phoenix Yuanji Peel. Sa pag-asa sa walang katapusang supply ng mga espiritual na materyales sa Yantian Ring, si Yuanji Dan ay nagsimulang magbigay ng mga kababaihan sa pamilya.
Umaasa sa mahusay na pagsipsip at tulong ng pagkakaiba ng oras, mabilis ding tumataas ang paglilinang ng kababaihan. Hindi man lang nakalimutan ni Ye Fan na magbigay ng ilang Yuanji Dan sa ilang mabubuting tao tulad ni Sanju at Shizen. Kahit na ang lakas ng mga taong ito ay limitado ni Yuanji Dan, mas marami ang mas mahusay. Gayunpaman, dahil ang karamihan sa mga kababaihan ay nahuhulog sa cultivation, natagpuan ni Ye Fan ang kanyang sarili sa bahay, at halos palaging gumaganap bilang isang tutor sa paglilinang. Bagamat masikip ang oras at mabigat ang gawain, ito ay palaging magiging boring. Sa kabutihang palad, may mga babae na hindi mahilig magsanay, guro, hindi gaanong nag-ensayo ang babae para makipaglaro sa master. Kung nasa panganib ka, dapat protektahan ng master ang iyong concubine. Ang malaking kwarto ng Cloud Tower ay puno ng iba't ibang props. Ang liwanag ng kandila ay nakahiga sa mga bisig ni Ye Fan at sinabing may pagkukunwari. Natural lang yan, itatago mo sa Yantian Ring, at dadalhin kita kahit saan ako magpunta. Ngumiti si Ye Fan at sinabi, kahit na ang pagiging isang tagapagturo ay mabuti, hindi ito komportable gaya ng pagiging isang lalaki. Siya nga pala, Candlelight, dapat ay pinagkadalubhasaan mo ulit ang batas, bakit hindi ko nakitang ginamit mo ito? Hindi kailangan. Hindi kailangan ng mga tao ang batas, kailangan nila ang proteksyon ng master. Bulong ni Candlelight. Huminga ng malalim si Ye Fan, Goblin. Nang maglalaro na sana siya ng kung ano, biglang sumimangot si Candlelight, umupo, at nakinig sa isang piraso ng impormasyon. Master, kailangan na nating lumabas. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.